Alvin, ang sundalo. Credit to the author. 2176-85. Ang mga pangalan po na nandito ay galing sa mga name generator. Kung meron man pagkakatulad sa mga pangalan ng tao o lugar at pangyayari, ito ay tunay na hindi sinasadya. Mula nang ako, si Yvonne, ay nakapasok sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage at naging tagapangalaga ng Fire Worship Sect, ito ang unang pagkakataon na makatagpo ako ng gayong mayabang na disipulo sa Fire Worship Sect. Malamig na sabi ni Yvonne. Tila ang boses niya ay maaaring mag-freeze ng lahat ng nasa paligid niya. Nagdilim ang kanyang ekspresyon nang makita niyang si Alvin ay tila hindi nababahala. Hindi kita papatayin ngayon para sa sect leader. Gayunpaman, kailangan kitang turuan ng ilang asal. Halatang galit na galit si Yvonne. Sa sandaling matapos siyang magsalita, isang invisible energy ang lumabas sa kanyang katawan kahit hindi siya kumibo. Ang enerhiya ay dumaloy patungo kay Alvin na parang galit na dragon. Bagamat hindi ito ang lawak ng kanyang lakas, ito ay higit pa sa sapat upang masaktan at magpadala ng mga magsasaka sa ibaba ng fifth form of the Saint Celestial Stage na lumilipad kung sila ay mahuli ng hindi nakabantay. Sa sandaling ang Saint Origin ni Yvonne ay dumaan patungo kay Alvin, nakatitiyak siyang ipapalipad nito si Alvin. Hindi rin inakala ni Justin at Heath na mapipigilan ni Alvin ang pag-ataking ito mula kay Yvonne. Gayunpaman, magiging pareho ba ang kalalabasan ng kanilang mga inaasahan? Noong isang di pa lang ang layo ng invisible energy mula kay Alvin. Swish! Napangisi si Alvin. Hindi siya kumikibo habang ang isang alon ng invisible energy ay tumakas patungo sa invisible energy ni Yvonne at nakipagsagupaan dito. Boom! Umalangaw-ngaw sa himpapawid ang tunog ng mga pagsabog na naging sanhi ng pagkagulo ng hangin sa kanilang paligid. Umihip ng malakas ang hangin, at naging sanhi ito ng malakas na pag-float ng mga damit ni na Alvin at Yvonne. Ang naka-red-clad guardian ay nanindigan at hindi gumagalaw. Si Alvin ay ganoon din. Agad na naging tense ang atmosphere. Katahimikan. Paano ito posible? Nang bumalik si Heath sa kanyang katinoan, siya ay nataranta. Hindi niya akalain na magagawa ni Alvin na paalang bisa ang pag-atake ni Yvonne. Ito ay hindi isang bagay na kayang gawin ng sinuman. Tanging ang mga nasa itaas ng ika-6 na anyo ng Saint Celestial Stage ang may kakayahan sa isang bagay na ganoon. Isang bakas ng pagkagulat ang makikita sa mga mata ni Justin. Hindi lang si Heath ang naguguluhan. Natural, ang taong pinaka-nagulat ay si Yvonne. Minamaliit kita. Pinandilatan ng guardian na si Yvonne si Alvin habang sinabi niya sa mahinang boses, hindi ka takatakang napakayabang mo. Mukhang may kakayahan ka. Huminto sandali si Yvonne bago siya nagsabi, gayunpaman, ipapakita ko sa iyo kung bakit hindi ka maaaring maging bastos sa iyong mga nakatatanda dahil lang sa medyo malakas ka. Sa sandaling matapos magsalita si Yvonne, ang kanyang pulang damit ay nagsimulang lumipad sa hangin. Whoosh! Si Yvonne ay tila nag-transform sa isang bolt ng pulang ilaw habang siya ay sumusugod patungo kay Alvin. Halata namang hindi niya ito papakawalan kung hindi niya ito tuturuan ng leksyon ngayon. Bilang isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage, nagawa ni Yvonne na bahagyang ma-pressure si Alvin kahit na hindi niya nailalabas ang kanyang buong kapangyarihan. Nang si Yvonne ay umaakyat patungo kay Alvin, bigla niyang sinabi sa mahinahong boses, "Tagapangalaga, Yvonne, ilabas mo lang ang iyong buong lakas." Ang yabang. Lalong nagalit si Yvonne nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Naging malamig agad ang ekspresyon niya. Ang kanyang mapang-akit na katawan ay nanginginig sa galit habang ang mga alon ng enerhiya ay lumalabas mula sa kanya na parang rumaragas ang tubig. Umiling si Heath. Bagamat nagawa ni Alvin na paalang bisa ang naunang pag-atake ni Yvonne, hindi niya akalain na si Alvin ay katapat ni Yvonne. Si Yvonne ay maaaring ituring na kanyang nakababatang kapatid na babae kaya alam na alam niya kung gaano ito kalakas. Si Yvonne ay isang tagapangalaga ng Fire Worship Sect. Isa siyang cultivator sa 7th form of the Saint Celestial Stage na nirerango sa ika-16 sa Supreme Saint Rangkang. Gayunpaman, ang kanyang ranggo ay hindi masyadong mataas, 3 taon na ang nakakaraan. Ang kanyang ranggo ay tumaas lamang dahil sa pagkamatay ng maraming powerhouse sa o higit pa sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa bitag na naiwan ng 3 eminent devils.
Para sa kadahilanang ito, nagkaroon ng mahusay na shuffle sa Supreme Saint Ranking. Ang hanay ng maraming tao ay tumaas ng ilang lugar tulad ng Yvonne. Hindi ipinagpatuloy ni Alvin ang pagpapaalala kay Yvonne na ilabas ang kanyang buong kapangyarihan kapag nakita niyang wala itong balak na gawin iyon. Sa halip, mabilis niyang inihagis ang kanyang assist type na divine ability. Pangunahing taktika sa paglamon. Sa sandaling inilabas ni Alvin ang elementary devouring tactic, nagsimulang lumitaw ang mga whirlpool sa kanyang paligid. Whoosh! 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 Ang mga whirlpool ay nagsimulang sumipsip ng lahat ng heaven and earth spirit energy sa paligid ni Alvin habang ang kanyang Sun Saint origin ay tumataas. Ang kanyang Sun Saint origin ay naglabas ng napakalakas na aura. Whoosh! Nang maramdaman ni Yvonne ang aura, agad na nanliit ang kanyang mga mata. Ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Malinaw niyang naramdaman na pagkatapos ibigay ni Alvin ang assist type na divine ability, ang Saint origin sa kanyang katawan ay itinaas sa Saint Celestial Stage Sun's Flame. Hindi ito ang aura ng isang ordinaryong magsasaka sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Bagamat wala ito sa antas ng isang magsasaka sa 8th form of the Saint Celestial Stage, ito ay medyo katulad. Ang kanyang Saint origin ay hindi maihahambing sa Sun Saint origin ni Alvin bago siya nagcast ng isang assist type na divine ability. Magaling! Magaling! Napakahusay! Sa oras na ito, hindi na inisip ni Yvonne na si Alvin ay mayabang o palalo. Ang kanyang kasalukuyang lakas ay sapat na upang hayaan siyang magsalita sa kanila bilang kapantay. Walang galang sa matatanda. Ang dalawa pang Guardians at Yvonne ay humawak lamang ng mga posisyon na mas mataas kaysa kay Alvin. Tinuring sila bilang mga matatanda dahil sa kanilang superior na lakas. Dahil ang lakas ni Alvin ay hindi mas mababa sa kanilang lakas, bakit niya sila ituring na mga elder? Mayabang. Batay sa kapangyarihan ni Alvin, hindi siya mapagmataas. Siya ay nakikipag-usap lamang sa kanila bilang magkapantay. Inisip ng tatlong guardian na mayabang si Alvin dahil hindi nila akalaing ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa kanilang lakas. Kahit noon pa, walang balak umatras si Yvonne. Sa halip, nakaramdam siya ng tuwa ngayong napukaw ang kanyang interes. Swish! Sa sandaling ito, hindi na nang-ahas si Yvonne na kumilos ng walang ingat. Agad niyang inihagis ang kanyang assist type na divine ability para itaas ang kanyang Saint origin. Sa huli, ang kanyang Saint origin ay hindi na mababa sa Sun Saint energy ni Alvin. Paano ito posible? Nang mabawi ni Heath at Justin ang kanilang katinoan, nakita nila ang kakilakilabot at hindi paniniwala sa mga mata ng isa't isa. Naturally, napansin nila ang napansin ni Yvonne. Natarante sila sa lakas ni Alvin. Parang pinatay niya talaga si Kangshan, ang Golden Lion at Hari at Karmapa ng Black Ketresek. Nagpadala si Heath ng voice transmission kay Justin. Kung talagang pinatay niya si Kangshan ng 3 welga, natatakot ako na walang kapantay si Yvonne para sa kanya. Sumagot si Justin sa pamamagitan ng voice transmission na may tame time na ekspresyon sa kanyang mukha. Sumasang-ayon ako. Napangiti si Heath. Samantala, si Alvin ay nakipagkamay na sa pakikipaglaban kay Yvonne. Wala sa kanila ang gumamit ng martial tactics o divine abilities. Ginamit lang nila ang kanilang lakas. Boom! 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 Dalawang alon ng enerhiya na malapit sa 8th form of the Saint Celestial Stage ay paulit-ulit na nagsagupaan, na naging sanhi ng tunog ng mga pagsabog na umalingaw-ngaw sa hangin. Ang lakas ng paulit-ulit na banggaan ay napakalakas kaya nagsimulang yumanig ang lupa. Sa sandaling ito, tila pareho silang magkatugma. Sa sandaling ito, nakabalik na ang nakatatandang nagpapatrol nang marinig niya ang kaguluhan. Pagdating pa lang niya, nakita niya ang isang eksenang hindi niya makakalimutan sa buhay niya. Paano ito posible? Si Alvin, isang tunay na disipulo ng Fire Worship Sect, ay nakipaglaban kay Yvonne, isa sa 3 dakilang tagapangalaga ng Fire Worship Sect. Ang mas nakakagulat ay ang katotohanan pareho silang pantay-pantay. Ang Guardian Yvonne ay isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Siya ay nasa ika-16 na ranggo sa Supreme Saint Ranking. Paanong pantay-pantay si Alvin sa kanya? Sa sandaling ito, naramdaman ng matanda na nagpapatrol na parang nananaginip siya. Gayunpaman, malinaw na ang eksena sa harap niya ay totoo.
Huwag mong sabihin sa akin ang chismis tungkol sa pagpatay ni Alvin kay Kangshan, ang Golden Lion King ng Black Cat Resect ay totoo. Sa sandaling naisip ito ng matanda sa patrol, siya ay lubos na nabigla sa loob ng mahabang panahon. 2177. Pagkatapos nilang subukan ang lakas ng isa't isa saglit, naglabas si Ivan ng mahabang pulang letigo. Swish! 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 Inihagis ni Ivan ang mahabang letigo at gumalaw ito na parang isang mabangis na ahas na may pulang banda. Naglabas siya ng kahangahangang aura habang ipinadala niya ang kanyang Saint Origin sa pulang letigo sa kanyang kamay. Swoosh! Ang pulang letigo ay naglabas kaagad ng nakakatakot na aura na parang isang pulang ahas na malapit ng hampasin. Batay dito, masasabi na ang mahabang letigo ni Ivan ay hindi ordinaryong saint weapon. 1,000-libong inscription na San Armas. Alam ni Alvin kung ano ang sandata nang maramdaman niya ang aura nito. Itinaas niya ang kanyang kamay at may lumabas na espada sa kanyang kamay. Natural, hindi ito ang Jasper Celestial Sword. Isa itong 1,000 Inscription Saint Sword. Nakuha ni Alvin itong 1,000 Inscription Saint Sword mula sa isang miyembro ng Ground Axe Alliance nang dumating siya sa Sin City 3 taon na ang nakararaan. Maswerte siyang dumating sa oras na iyon. Kung huli siya ng 15 minuto, hindi niya makukuha ang espada. Maaaring sabihin ng isang Alvin ang kapalaran sa 1,000 Inscription Saint Sword na iyon. Noong unang nakuha ni Alvin ang 1,000 Inscription Saint Sword, hindi siya nang ahas na gamitin ito ng hayagan. Gayunpaman, sa kasalukuyan, siya ay sapat na malakas upang gawin ito. Siya ay sapat na malakas upang pigilan ang ibang mga tao na agawin ang espada mula sa kanya. Ang mga mas mahina kaysa sa kanya, natural, ay hindi maglalakas loob na mag-isip tungkol sa kanyang espada. Sa kabilang banda, ang mga mas malakas kaysa sa kanya ay karaniwang may sariling 1,000 Inscription Saint weapons. Natural, hindi nila pagnanasaan ang kanyang 1,000 Inscription Saint Sword. Nang lumitaw ang 1,000 Inscription Saint Sword sa kamay ni Alvin, ang kanyang aura ay agad na nagbago na tila siya ay naging ibang tao. Sa kanyang espada sa kamay, tila hawak niya rin ang mundo sa kanyang mga kamay. Nang alisin ni Alvin ang 1,000 Inscription Saint Sword, ibinuhos niya ang kanyang Sun Saint Origin sa espada nang walang pag-aalinlangan. Swish! 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 Ang tunog ng sipol ng espada ay umalangaw-ngaw sa hangin. Ang dulo ng 1,000 Inscription Saint Sword ay kumikinang na may nakakabulag at nakasisilaw na liwanag. Kunin mo ito, Alvin. Ngumuso si Ivan habang pinuputol ang kanyang letigo. Sinisingil niya si Alvin gamit ang kanyang letigo na parang isang ahas na may pulang banda. Sa sandaling ito, itinuring ni Ivan si Alvin bilang kanyang kaaway. Hindi na niya ito tinuring na ordinaryong tunay na disipulo sa Fire Worship Sect. Dahil dito, hindi na siya nagpigil nang umatake siya. Tila hindi siya titigil hanggat hindi niya natatalo si Alvin. Swoosh! Gumalaw si Ivan na parang hangin. Dahil sa kanyang pulang damit, para siyang nagninangas na bulalakaw habang lumilipad sa kalangitan. Buzz! Binuksan ni Ivan ang kanyang letigo sa hangin. Ito ay tila isang pulang ahas na gumagalaw sa hangin, ito ay lubhang nakakaakit. Pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang pinagmamasdan si Ivan na sinisingil siya ng kanyang letigo. Naisip niya sa sarili, panahon na para tapusin ito. Sa susunod na sandali, isang mabigat na enerhiya ang lumabas sa kanyang katawan. Tila siya ay naging isang espada na maaaring tumago sa anumang bagay. Teknik sa pagkontrol ng espada. Sa sandaling lumitaw ang kaisipang ito sa isipan ni Alvin, ang 1,000 Inscription Saint Sword sa kanyang kamay ay biglang lumipad palabas na parang may sariling buhay. Swoosh! Sa sandaling lumipad ang 1,000 Inscription Saint Sword sa kamay ni Alvin, ang maikling sigaw ng isang espada ay umalingaw-ngaw sa hangin. Ang espada ay kumikinang sa harap ni Ivan bago niya maabot si Alvin. Ang espada na may nakatakot na aura ay napakalapit sa kamay ni Ivan na nakahawak sa mahabang letigo. Nagulat si Ivan sa aura na naging sanhi ng panginginig ng kanyang katawan. Nang mabawi niya ang kanyang katinoan, natuklasan niyang wala na siyang oras para hadlangan ang pag-atake mula sa napakabilis na 1,000 Inscription Saint Sword na tila mas malakas pa kaysa sa puwersa ng isang cultivator sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Tila misteryosong lumitaw ang espada.
Sa sandaling ito, nakikita ni Ivan ang eksena kung saan napilayan ang kanyang kamay. Napasigaw sina Heath at Justin sa takot ng mapagtanto nila kung ano ang nangyayari, mag-ingat. Sabay-sabay silang sumigaw sa pagtatangkang iligtas siya. Sa kasamaang palad, huli na sila. Sa kritikal na sandali, isang kahangahangang boses ang umalingaw-ngaw sa hangin. Parang galing sa lahat ng direksyon. Dapat maging maluwag ang isa hanggat maaari. Si Justin at Heath ay mukhang naaliw sa sandaling marinig nila ang boses na parabang nakatagpo sila ng isang tagapagligtas ng buhay. Klang! Isang malakas na ingay ang umalingaw-ngaw sa hangin. Isang translucent na pader ang lumitaw sa pagitan ng Ivan at ng Thousand Inscription Saint Sword, na humaharang sa pag-atake nito. Nang malapit nang mawala ang momentum ng Thousand Inscription Saint Sword, ang pader ay nagsimulang maglaho rin. Sa oras na ito, ang Thousand Inscription Saint Sword ay patuloy na humahampas ngunit hindi na ito banta kay Ivan. Kinuha ni Alvin ang espada at hindi na inatake si Ivan. Kasabay nito, tila may na-realize siya nang lumingon siya sa kalapit na espasyo. Ang sect leader ng Fire Worship Sect. Isang figure ang lumitaw sa sandaling ito. Isa itong matangkad na nasa katanghaliang gulang na lalaki na may matibay na pangangatawan. Nakasuot siya ng mahabang puting damit na may berde na pulang apoy. May eleganteng itsura siya. Ang kanyang mga mata ay may mapang utos na tingin sa mga ito na naging dahilan upang ang mga tao ay sumuko sa kanya. Kung ang kanyang katawan o ang kanyang hitsura, lahat ay halos perpekto. Ang robe na suot niya ay parang medyo katulad ng uniforme ng mga elder at disipulo ng Fire Worship Sect. Naisip ni Alvin sa kanyang sarili. Natural, mayroon lamang itong kaunting pagkakahawig sa mga uniforme ng mga elder at disipulo ng Fire Worship Sect. Hindi pa nakita ni Alvin ang apoy na nakaberde sa damit. Obvious naman na one of a kind ito. Sa mas malapit na pagsisiyasat, makikita ang apoy na kahawig ng isang banal na dragon na pumulupot sa katawan ng may suot na parang pinuprotektahan nito ang may suot. Alam ni Alvin na ang nasa katanghaliang lalaki na nakatayo sa kanyang harapan ay si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Sa wakas handa ka na bang lumabas? Naisip ni Alvin sa kanyang sarili habang nakatitig kay Jackson ng matalim na tingin. Nang si Alvin ay nakikipaglaban kay Ivan kanina at sila ay pantay-pantay, ipinaalam ni Elder Wu na ang isang powerhouse sa ninth form of the Saint Celestial Stage ay nagtatago sa malapit at pinag-aaralan siya. Sa pagkakataong iyon, alam na niya kung sino ang taong iyon. Sa Fire Worship Sect, tanging ang sect leader na si Jackson ang nakalusot sa ninth form ng Saint Celestial Stage. Hindi na kailangang hulaan ang lahat. Upang maakit ang kabilang partido palabas, nang ilabas ni Ivan ang kanyang Thousand Inscription Saint Weapon at nakipaglaban ng buong lakas, kinuha niya ang kanyang Thousand Inscription Saint Sword at ginamit ito ng buong lakas din. Hindi lang iyon, ginamit pa niya ang pamamaraan mula sa ikatlong yugto ng Sovereign Heart Sword. Sa sandaling umatake siya, kumilos siya na para bang lulumpuhin niya si Ivan. Ito ay dahil gusto niyang pilitin si Jackson na nagtatago na ibunyag ang kanyang sarili. Bagamat naging masungit si Ivan kay Alvin, hindi siya nagdamdam dahil alam niyang likas lang ito ng tao. Pagkatapos ng lahat, hindi niya alam ang tungkol sa kanyang lakas. Kung lumipat sila ng pwesto, marahil, baka mas masungit pa siya. Dahil dito, hindi niya intensyon na talagang pilayin si Ivan. Handa siyang ibalik sa kanya ang kanyang espada bago pa siya nito masaktan. As it turned out, hindi na niya kailangan gawin iyon dahil gumana ang plano niya. Si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect, na nagtatago ay napilitang ibunyag ang kanyang sarili. Pinag-aaralan din ni Jackson si Alvin mula ulo hanggang paa na may matalas na mata. Pagkaraan ng ilang sandali, nagtanong siya, Alvin. Hindi ka ba nag-aalala na hindi mo maibabalik sa iyo ang iyong espada kung hindi ako kumilos? Na-curious talaga ako. Paano mo nalaman na nagtatago ako sa malapit? Nagulat si Alvin sa mga salita ni Jackson. Nakita niya ang plano ko. Natarante si Alvin. Nakaharap sa nakakaalam na titig ni Jackson, naramdaman niyang parang hinuberen siya at walang maitago kay Jackson. Samantala, si Justin, Heath, at Ivan na nakaligtas sa isang sakuna ay nagulat din nang marinig nila ang mga salita ni Jackson. Ha! Hindi ako makapaniwala na nakita mo ang plano ko, sect leader. Gayunpaman, kahit hindi ka kumilos kanina, ligtas pa rin si Guardian Ivan.
Kung paano kita napansin, nagkataon lang, sagot ni Alvin. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, sa wakas ay natanto ng tatlong dakilang tagapangalaga ng fire worship sect kung ano ang nangyayari. Si Alvin ay napakabangis na umatake gamit ang kanyang lumilipad na espada dahil gusto niyang ipakita ng sect leader na nagtatago sa malapit ang kanyang sarili. Si Jackson, ang sect leader ng fire worship sect, ay nagpatuloy sa pag-aaral kay Alvin bago niya ito biniyayaan ng buong puso. Isang sword-wielding technique na maaari mong kontrolin hanggat gusto mo. Ang iyong paggamit sa sword daw ay, sa katunayan, isa sa isang uri. 2,178. Nag-iisang uri. Ito ang sinabi ni Jackson, ang sect leader ng fire worship sect, tungkol sa tagumpay ni Alvin sa sword daw. Hindi nagulat si Alvin sa pagtatasa ni Jackson. Pagkatapos ng lahat, nilinang niya ang Supreme Sword Dao Mental Cultivation Method, ang Sovereign Heart Sword. Ito ay isang pambihirang pamamaraan ng Sword Dao na higit sa iba pang taktika ng militar ng Sword Dao sa mundong ito. Gayunpaman, bahagyang nagulat siya na nakita ito ni Jackson. Gaya ng inaasahan ng sect leader ng fire worship sect. One of a kind. Samantala, ang tatlong Great Guardians ng fire worship sect ay sa wakas ay nanambalik ang kanilang pakiramdam. Natarante sila sa mga salita ni Jackson. Hindi nila inaasahan na pupurihin ng sect leader ng fire worship sect ang tagumpay ni Alvin sa sword daw. Gayunpaman, nang maalala ni na Justin at Heath kung paano nawala ang espada ni Alvin sa sandaling lumitaw ito, sumang-ayon sila kay Jackson. Isinasantibi si Jackson, pareho silang hindi pa nakakita ng ganoong pamamaraan ng espada. Para naman kay Yvonne, sa kabila ng natuklasan na walang intensyon si Alvin na pilayin ang kanyang kamay, nanginginig pa rin siya sa takot nang maalala niya ang eksena kanina. Masyadong mabilis ang bilis ni Alvin. Bago pa niya namalayan ang nangyayari, malapit na sa kanya ang espada. Nang sa wakas ay nabawi niya ang kanyang pakiramdam, huli na ang lahat para harangan niya ang kanyang espada. Kung hindi kikilos si Jackson, at kung hindi dahil sa katotohanang walang intensyon si Alvin na saktan siya, hindi niya mapipigilan ang kanyang kamay na mapilayan. Alvin, mukhang totoo ang chismis. Batay sa iyong lakas at sa iyong tagumpay sa sword daw, hindi ka magiging mahirap para sa iyo na patayin ang Golden Lion King na si Kangshun, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra sect. Ang mga mata ni Jackson ay kumikinang habang nakatingin kay Alvin. Para siyang tumitingin sa isang pambihirang kayamanan. Sa katunayan, ang tingin niya kay Alvin ay isang pambihirang kayamanan. Kung tutuusin, mas makapangyarihan pa si Alvin kaysa kay Yvonne, isa sa mga Guardians of Fire Worship Sect. Kung ito ay isang duel ng kamatayan, si Yvonne ay napatay sa 10 galaw. Oo. Napatay ko nga si Kangshun. Tumanggaw si Alvin. Talagang pinatay mo si Kangshun sa 3 galaw gamit ang iyong espada. Apurahang tanong ni Yvonne nang magsalita si Alvin. Tila hindi na siya makapaghintay na marinig ang sagot. Muntik nang pilayin ni Alvin ang kamay ni Yvonne kanina dahil binaigaw niya ang kanyang pagbabantay. Kung hindi siya mapupunta sa ganong kaawa-awang kalagayan. Gayunpaman, maaaring nabigo niya ang kanyang pagbabantay, ngunit alam niya na hindi siya kalaban ni Alvin kahit na siya ay binabantayan. Gustong malaman ni Hong kung talagang pinatay ni Alvin si Kangshun sa 3 galaw dahil kung ito ay totoo, nangangahulugan ito na hindi ginamit ni Alvin ang lahat ng kanyang lakas noong nag-away sila kanina. Kahit na mas malakas siya kay Kangshun, mas malakas lang siya ng kaunti sa kanya. Kung seryoso ako sa pagpatay sa kanya, maaari ko na siyang patayin sa 1 galaw lang. Walang pakialam na sabi ni Alvin bilang tugon sa tanong ni Yvonne. Agad na tumahimik ang buong lugar. Ang tiwala ng mga salita ni Alvin ay umalangaw-ngaw sa pandinig ng lahat. Ang kanyang mga salita ay hindi nag-iwan ng puwang para sa mga argumento. Maaari mong patayin si Kangshun sa 1 galaw lang kung gusto mo. Sa sandaling ito, bukod kay Yvonne, napagtanto din ni na Justin at Heath na ang lakas ni Alvin ay maihahambing sa isang powerhouse sa 8 form ng Saint Celestial Stage. Sa 3 tagapangalaga, si Justin lamang ang nasa 8 form of the Saint Celestial Stage. Nang makabawi si Yvonne mula sa kanyang pagkabigla, tumingin siya kay Justin at nagtanong sa pamamagitan ng voice transmission, Guardian Justin, sa tingin mo ba ay matatalo mo si Alvin? Hindi agad sinagot ni Justin si Yvonne.
Pinag-isipan niya ito saglit bago niya sinabi ng totoo, kung kaya niyang patayin si Kangxuan sa isang galaw lang, baka hindi ako katapat niya. Parang ang dami niyang pinipigilan noong nag-away kami kanina. Ngumiti ng pilit ang Guardian Yvonne. Natural, hindi alam ni Yvonne at ng iba pa na karamihan sa lakas ni Alvin ay nagmula sa Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Gamit ang espada, mas malakas siya kaysa sa karamihan ng mga powerhouse sa ibaba ng 9th form of the Saint Celestial Stage. Nabawi muna ni Jackson ang kanyang katinoan. Nakangiti siya habang nakatingin kay Alvin at sinabing, mabuti. Mabuti. Pagkatapos ng lahat ng mga taon na ito, ang Fire Worship Sect sa wakas ay may isa pang powerhouse sa itaas ng 7th form of the Saint Celestial Stage. Sina Justin, Heath, at Yvonne ay hindi na nang-ahas na tingnan si Alvin ngayong nasaksihan na nila ang kanyang lakas. Napuno sila ng kanilang mga emosyon nang marinig nila ang mga salita ni Jackson. Mula ngayon, ang Fire Worship Sect ay nakakuha ng isa pang powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Bukod dito, parang espesyal ang kay Alvin, hindi siya ordinaryong powerhouse sa 8th form of the Saint Celestial Stage. Mula ngayon, si Alvin ay magiging ika-4 na tagapangalaga ng Fire Worship Sect. Inihayag ni Jackson sa harap ni Alvin at ng 3 Guardians of Fire Worship Sect. Isang tagapangalaga ng sekta ng pagsamba sa apoy. Nagulat si Alvin sa anunsyo ni Jackson. Binabati kita, tagapag-alaga Alvin. Binabati kita, tagapag-alaga Alvin. Nakatulala pa rin si Alvin nang magsimulang batiin siya nina Justin, Heath, at Yvonne. Sincere sila nang batiin siya. Ito ay isang mundo kung saan ang mga malalakas ay iginagalang pagkatapos ng lahat. Kinilala nilang lahat ang lakas ni Alvin. Salamat, Guardians. Si Alvin ay mabilis na nagpahayag ng kanyang pasasalamat nang muli niyang naramdaman ang kanyang pakiramdam na siya ay nag-iisang tagapangalaga ng Fire Worship Sect. Tulad nito, naaalala pa rin niya noong siya ay unang dumating sa Fire Worship Sect at kung paano siya namuhay sa pag-iisa. Napangiti lamang ang 3 Guardian nang marinig nila ang mga salita ni Alvin. Ilang sandali pa ay umalis na silang lahat. Umalis silang lahat na may halong emosyon. Parang bumaliktad ang mundo nila. Ang isang taong inakala nilang isang ordinaryong tunay na disipulo sa Fire Worship Sect ay naging isang taong may kaparehong katayuan sa kanila at naging ika-4 na tagapangalaga sa Fire Worship Sect sa isang kisap lang ng mata. Sa 3 sa kanila, si Heath ang higit na nakadama nito dahil mas marami siyang contact kay Alvin kumpara sa iba. Sa isiping gusto ko siyang kunin bilang aking disipulo bago ito. Sa sandaling naisip ito ni Heath, naramdaman niyang napakawalang muwang niya sa nakaraan. Pakiramdam niya ay uminit ang mukha niya at gusto niyang maghukay ng butas na mapagtatagwan. Pagkaalis ng 3 Guardian, itinaas ni Jackson ang kanyang kamay at tinusok ang kanyang daliri. Swoosh! Habang ang isang patak ng dugo ay tumaas sa langit, si Jackson ay nanumpa sa kidlat na parusang panunumpa gaya ng kanyang ipinangako na gagawin sa anunsyo na kanyang ginawa. Nanumpa siya na walang sinuman sa Fire Worship Sect ang susubok na agawin ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, kay Alvin. Boom! 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 Siyam na palagpak ng kulog ang umalangaw-ngaw sa hangin alinsunod sa panunumpa ng parusa ng kidlat na isinumpa ni Jackson. Kahit na mas malakas ka para gamitin ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, tutuperin ko pa rin ang pangakong ginawa ko bago ito, Guardian Alvin, nakangiting sabi ni Jackson habang nakatingin kay Alvin. Salamat, Sect Leader. Agad namang nagpahayag ng pasasalamat si Alvin. Guardian Alvin, hindi ka ba nagtataka kung paano ko nalaman na wala kang intensyon na pilayin ang kamay ni Guardian Yvonne? Tanong ni Jackson. Oo. Si Alvin ay tumango. Masasabi kong wala kang intensyon na pilayin ang kamay ni Guardian Yvonne dahil noong ginamit mo ang iyong espada kanina, wala itong anumang layuning pumatay o mali siya. Sapat na para sa akin na makita noon na ang laban ay parang isang friendly match, nakangiting paliwanag ni Jackson. Nang marinig ang mga salita ni Jackson, si Alvin ay tinamaan ng matinding pagkaunawa. Nagulat siya sa pagiging matalino ng sect leader ng Fire Worship Sect. Mukhang kailangan ko pa ring maglakad ng maingat para mailigtas si Kelly at ang anak namin kahit naging guardian na ako sa Fire Worship Sect. Kapag nalaman ito ni Jackson, hindi lang ako ang nasa panganib. Malalagay din sa panganib si Kelly at ang aming anak na babae. Nakaramdam ng pangamba si Alvin nang mapagtanto niya kung gaano katalino si Jackson.
Naisip niya na ang pagiging isang tagapangalaga sa fire worship sect ay magiging mas madali para sa kanya na iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae dahil makakaikot siya sa fire worship sect ng walang harang. Pagkatapos ng lahat, sa fire worship sect, ang isang guardian ay may napakataas na posisyon. Ang posisyon ay mas mababa lamang sa sect leader. Mas mataas ito kaysa sa mga posisyon ng vice sect leaders at ng iba pang golden flame elders at silver flame elders. Guardian Alvin, biglang naging solemn na ang ekspresyon ni Jackson habang sinabi niya, pagkalipas ng 3 araw, opisyal kong ipagkakaloob sa iyo ang titulo sa Central Square ng Saint Island sa harap ng lahat ng matatanda at disipulo. Sa oras na iyon, maglalabas kami ng balita tungkol sa ika-4 na Guardian of Fire Worship Sect, Guardian Alvin, ang numero 1 prodigy ng Saint Land at ang natitirang bahagi ng Marshall Saint Land sa Dao. Muling pinuri ni Jackson si Alvin nang tawagin niya itong numero 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land. May isa pang numero 1 kababalaghan sa Dao Marshall Saint Land. Ang taong ito ay si Gabriel, ang direktang disipulo ng Valerian, ang numero 1 powerhouse sa Dao Marshall Saint Land. Siya ay sikat sa pagpasok sa 8th form of the Saint Celestial Stage bago siya umabot ng 100 taong gulang. 2,170. Natural, ang mga walang sekta na magsasaka lamang ang kumikilala kay Gabriel bilang numero 1 kababalaghan sa Dao Marshall Saint Land. Ang lahat ng malalakas na puwersa sa Upper Province, kabilang ang 3 dakilang sekta, ang Fire Worship Sect, ang Black Ketre Sect, at ang Heaven Divination Sect, ay hindi kinilala si Gabriel bilang ang numero 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land. Ito ay dahil walang patunay na si Gabriel ay wala pang 100 taong gulang bago siya nakalusot sa ika-8 anyo ng Saint Celestial Stage. Si Alvin, sa kabilang banda, ay iba. Alam ng lahat ang kanyang edad. Ito ay dahil siya ay nanggaling sa Lower Province, at maraming tao ang nakakaalam ng kanyang mga kwento mula sa Lower Province mula pa noong unang panahon. Nang malaman ng mga tao na lumitaw ang Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, sa Lower Province, maraming sectless cultivator at miyembro mula sa iba't ibang sekta sa Upper Province ang napunta sa Lower Province. Noong naroon sila, inimbestigahan nila si Alvin, ang taong nagtataglay ng Devil Seal Tablet, at kasama rito ang kanyang edad. Inimbestigahan pa nila ang kanyang panahon pabalik sa Mortal Continent, sa 10 Great Dynasties. Inimbestigahan nila ang kanyang panahon sa Darkstone Empire, ang Azure Forest Imperial Kingdom, ang Crimson Sky Kingdom, Swallow Mountain County, Nag-Allen City, Fresh Breeze Town at maging ang Lysander Clan. Si Alvin ay ipinanganak sa Crimson Sky Kingdom kaya hindi naging mahirap para sa kanila na malaman ang kanyang edad. Wala pa siyang 50 taong gulang. Nabigla pa rin si Jackson nang maalala niya ang impormasyong nalaman ng mga tao mula sa Fire Worship Sect nang pumunta sila sa Lower Province. Si Alvin ay wala pang 50 taong gulang ngunit siya ay kasing lakas na ng isang powerhouse sa 8th form ng Saint Celestial Stage. Kahit na hindi 100 taong gulang si Gabriel, hindi pa rin niya maikukumpara si Alvin. Maaaring nakapasok na si Gabriel sa 8th form ng Saint Celestial Stage bago siya umabot sa 100 taong gulang, ngunit ang Guardian Alvin mula sa Fire Worship Sect ay nakapasok sa 8th form ng Saint Celestial Stage bago siya naging 50 taong gulang. Malinaw na may malaking pagkakaiba sa pagitan nila. Nambobola mo ako, sect leader. Nang marinig ni Alvin si Jackson na tinatawag siyang number 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land at naalala niya ang lahat ng paghihirap na kanyang naranasan, nakaramdam siya ng matinding emosyon. Ang number 1 prodigy sa Dao Marshall Saint Land. Ito ay hindi isang titulong basta-basta ipinagkaloob. Tanging ang pinakanamumukod tanging tao sa Dao Marshall Saint Land ang kwalipikadong mabigyan ng titulong ito. Para sa kadahilanang ito, kahit na ang puso ni Alvin ay nabagabag ng kahirapan, hindi pa rin niya maiwasang mabigla nang marinig niya ang mga salita ni Jackson. Hindi ito pambobola, ito ang katotohanan, nakangiting sabi ni Jackson. Ang kanyang mga mata ay mga hugis ng isang gasuklay na buwan habang siya ay nakangiti. Nakita niya si Alvin na labis na nakalulugod sa kanyang mga mata habang tinitignan siya nito. Sect leader, gusto kong umalis kung wala nang dapat pag-usapan. Sa wakas ay nagpasya si Alvin na magpaalam kay Jackson. Nang tumanggaw si Jackson, bumaba siya sa mga ulap at nagpunta sa Saint Island sa ibaba.
Hindi niya nakalimutan ang tungkol sa kanyang layunin na bumalik sa Fire Worship Sect at iligtas si Kelly at ang kanilang anak na babae. Sa sandaling ito, hindi alam ni Alvin na si Kelly at ang kanilang anak na babae ay hindi na nakakulong sa enforcement hall na matatagpuan sa Saint Island. Sa halip, sila ay nakatira sa lugar ng paglilinang ng Jackson. Personal silang sinusubaybayan ng Jackson, ang sect leader ng Fire Worship Sect. Natural lang na hindi alam ni Alvin ang bagay na ito. Pagkatapos ng lahat, iilan lamang sa Fire Worship Sect ang nakakaalam tungkol sa bagay na ito. Bukod sa mga taong sangkot, tanging ang Hallmaster ng Enforcement Hall at ilang Vice Hallmaster lamang ang nakakaalam nito. Nakakalungkot na ang Saint Girl ay nadungisan ng isang tao sa Lower Province. Kung ang taong iyon lilito at malaman ang tungkol sa bagay na ito, siya ay magagalit at maglalabas ng kanyang galit sa akin. Parang ang Saint Girl ay hindi lang niya pinsan. Bulong ni Jackson sa sarili pagkatapos umalis ni Alvin. Baka sa kanyang mga mata ang bakas ng takot sa taong iyon. Kung hindi dahil sa bagay na ito, ipinakilala ko na sana si Alvin sa kanya. Ni hindi ko alam kung mapapanatili ko ang buhay ko ngayon, paano ko ipapakilala si Alvin sa taong iyon. Bumantong hininga si Jackson. Walang magawa siyang umiling bago siya bumalik sa kanyang cultivation place. Walang nakarinig sa mga salita ni Jackson. Kung marinig nila ang kanyang mga salita, sila ay magugulat. Sino ang taong iyon na kaya niyang magdulot ng ganoong takot at pangamba mula kay Jackson na nakalusot na sa 9th form ng Saint Celestial Stage? Dati, ang kaguluhang dulot ni na Alvin at Yvonne noong nag-aaway sila ay napakatindi kaya kahit si Brianna na nakatira kasama si Jackson ay narinig ito. Ang tahimik ngayon. Sabi ni Brianna nang wala na siyang marinig. Walang nangyari kay Young Master, di ba? Si Kelly na napakaganda ay may nag-aalalang ekspresyon sa kanyang mukha. Narinig din niya ang kaguluhan. Alam niyang may kinalaman ito kay Alvin at hindi niya maiwasang mag-alala. Huwag kang mag-alala. Mabilis na inaliw ni Brianna si Kelly. Ang katotohanan na personal siyang inimbitahan ng sect leader na bumalik ay nagpapakita na mahalaga siya. Walang mangyayari sa kanya. Sa kabila ng kanyang mga salita, naisip niya sa kanyang sarili, walang mangyayari sa kanya maliban kung ang kanyang pagkakakilanlan ay bunyag. Dati, nang hinanap ni Jackson si Brianna at tinanong siya tungkol sa pagkakakilanlan ng lalaki ng kanyang kapatid, nakita niya kung gaano ito galit. Kapag nalaman ng pinuno ng sekta na ang lalaki ng kanyang kapatid ay si Alvin, puputulan niyang buhay si Alvin kahit hindi niya ito patayin. Natural, hindi alam ni Kelly ang tungkol dito. Dahil dito, napanatag siya nang marinig niya ang mga salita ni Brianna. Gayunpaman, nais niyang makasama muli ang lalaking sinumpaan niyang bibigyan siya ng buhay. Hindi lamang siya naghahangad na makasamang muli ang kanyang lalaki, ngunit hindi siya makapaghintay na ipakilala din ang kanyang anak kay Alvin. Hinihiling niya ito sa mga nakaraang taon. Nang bumaba si Alvin sa Saint Island, ang balita ng kanyang pagbabalik sa Fire Worship Sect at pagkatalo niya kay Lowell, ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum, nang dumaan siya sa White Tiger Sanctum ay kumalat sa 4 symbol sanctums. Mabilis itong kumalat sa Azure Dragon Sanctum, Vermilion Bird Sanctum, at Black Turtle Sanctum. Ilang taon pa lang pero sapat na ang lakas ni Alvin para talunin ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum. Totoo ba ito? Bakit parang exaggerated ako? Mahirap din akong paniwalaan. Ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum ay isang Golden Flame Elder sa ating Fire Worship Sect. Lahat ng Golden Flame Elder sa Fire Worship Sect ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage. Kung totoo ito, nangangahulugan ba ito na ang lakas ni Alvin ay mas malakas o maihahambing sa isang powerhouse sa 6th form ng Saint Celestial Stage? My goodness! Ano ang pinagdaanan ni Senior Brother Alvin nitong ilang taon? Paano siya naging napakalakas? Ang mga pag-uusap sa Azure Dragon Sanctum at ang Vermilion Bird Sanctum ay umiikot kay Alvin. Tungkol naman sa Black Turtle Sanctum, mas maingay pa. Tulad ng inaasahan sa isang disipulo mula sa ating Black Turtle Sanctum. Ilang taon na lang at malakas na si Senior Brother Alvin para talunin ang isang Golden Flame Elder. Batay sa pag-unlad ni Senior Brother Alvin, sino pa, bukod kay Lord Sect Leader, ang makakatalo sa kanya sa loob ng ilang taon?
Nakakamangha. Kahanga-hanga si Senior Brother Alvin. Kung iisipin ng Sanctum leader ng White Tiger Sanctum ay itinapon sa lupa. Nang malaman ng mga disipulo mula sa Black Turtle Sanctum ang tungkol sa pagkatalo ni Alvin sa Sanctum leader ng White Tiger Sanctum nang siya ay bumalik, napuno sila ng mga emosyon. Para bang sila ang nakatalo sa Sanctum leader ng White Tiger Sanctum. Sa Black Turtle Sanctum. Si Elder Bruce na medyo malapit kay Alvin ay nabigla nang marinig niya ang balita. Nakabawi lang siya pagkatapos ng mahabang panahon. Ilang taon na lang at naging malakas na siya. Samantala, naalala ng maraming tao sa Four Symbol Sanctums ang narinig nilang balita. Noong panahong iyon, hindi nila akalain na kapanipaniwala ang balita. Oy, sa tingin mo, totoo ba ang balitang pinatay ni Alvin ang Golden Lion King na si Kangshun, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra sect? Dahil madaling natalo ni Alvin ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum na ang cultivation base ay nasa 5th form of the Saint Celestial stage sa sandaling bumalik siya, nagsimula silang mag-isip tungkol dito. Sa tingin ko totoo. May sumagot. Sa palagay ko hindi ito totoo. Maaaring natalo ni Alvin ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum, ngunit ito ay nagpapatunay lamang na ang kanyang cultivation base ay mas mataas kaysa sa 5th form of the Saint Celestial stage. Ang Golden Lion King na si Kangshun ng Black Ketra sect ay hindi lamang isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial stage, ngunit nasa rank din ang Saint King stage 8. Sabi ng maraming tao. Sa huli, ang karamihan ng mga tao ay naniniwala na hindi posible na si Alvin ay may kakayahang patayin ang Golden Lion King na si Kangshun, isa sa 4 na dakilang Karmapas ng Black Ketra sect. Hindi nila akalain na totoo ang balita. Habang ang balita tungkol kay Alvin ay madaling talunin, ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum ay tumawid sa Four Symbol Sanctums at sa Saint Island, si Alvin ay nagmamadaling patungo sa Enforcement Hall. Kelly, hintayin mo ako. Si Alvin ay nabigla sa kanyang emosyon nang malapit na siya sa Enforcement Hall. 2,180. Dumating si Alvin sa Enforcement Hall para kay Kelly at sa kanilang anak na babae. Kung mayroon siyang pagkakataon at lakas, agad niya silang ililigtas at ilalayo sila sa Fire Worship sect para muli silang magsama-sama. Gayunpaman, hindi niya naisip na posible itong gawin ngayon. Isantibi si Jackson, ang sect leader ng Fire Worship sect, na sapat na malakas para palawigan ang kanyang divine consciousness para subaybayan ang Enforcement Hall anumang oras na gusto niya, kahit na hindi niya gagawin. Ang mga tao mula sa Enforcement Hall ay agad na aabisuhan siya tungkol sa bagay na iyon. Alam na alam ni Alvin na kung masangkot si Jackson, imposible para sa kanyang pamilya na umalis sa Fire Worship sect kahit na nagawa niyang iligtas sila palabas ng Enforcement Hall. Kung si Kelly at ang aming anak na babae ay wala sa anumang agarang panganib, papasok ako sa ika-4 na antas ng 7 Treasures Exquisite Pagoda upang linangin at makapasok sa 7th form of the Saint Celestial stage sa pinakamabilis na aking makakaya. Napaisip si Alvin habang papunta sa Enforcement Hall, kapag nakapasok na ako sa 7th form of the Saint Celestial stage, hindi ko na kailangang matakot kay Jackson, ang sect leader ng Fire Worship sect, kung gagamitin ko ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Tiwala si Alvin tungkol dito. Ang cultivation base ni Alvin ay kasalukuyang nasa 6th form of the Saint Celestial stage. Sa tulong ng Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword, napakakaunting tao sa ibaba ng 9th form ng Saint Celestial Stage 9th form sa Dow Marshall Saint Land ang katapat niya. Kung siya ay makapasok sa ika-7 anyo ng Saint Celestial Stage, natural, siya ay lalakas ng kakilakilabot kasama ang Celestial Supreme Treasure, ang Jasper Celestial Sword. Sa oras na iyon, kahit na ang isang ordinaryong powerhouse sa 9th form of the Saint Celestial stage ay maaaring hindi makapagdepensa laban sa kanyang espada. Di nagtagal, pumasok si Alvin sa Enforcement Hall. Kailangan kong makaisip ng dahilan para pumunta sa Enforcement Hall ngayon. Hindi ko maaaring ipaalam sa sino man na nandito ako para kay Kelly at sa aming anak. Masasabi kong nandito ako para hanapin si Brianna. Dahil hinanap ko siya noon, magandang pasot ito. Gagamitin ni Alvin si Brianna bilang dahilan para pumunta sa Enforcement Hall nang makaisip siya ng mas magandang dahilan. Muntik ko na siyang makalimutan.
Sa oras na iyon, kung wala akong anumang tulong, natatakot ako na hindi ako makakaalis sa fire worship sect dahil sa kanya. Dahil nakabalik na ako, natural lang na hanapin ko siya at magpasalamat. Ang mga mata ni Alvin ay kumikinang sa mali siya nang maisip niya ito. Ilang taon na ang nakalipas, kinailangan niyang lumabas sa fire worship sect dahil ito ay lubhang mapanganib. Ang lahat ng ito ay dahil sa isang tao. Ang taong ito ay walang iba kundi si Jeremy, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall. Siya rin ang ama ni Elder Linton na nakaaway niya. Bagamat hindi pa nakikilala ni Alvin si Jeremy, itinuring niya ang ibang tao bilang kanyang kaaway dahil ilang beses na siyang tinangkang patayin ng ibang tao. Kung bibigyan siya ng pagkakataon, hindi niya hahayaan ang ibang tao. Golden Crow's Wings. Pinakilos ni Alvin ang kanyang Sun Saint Energy at itinaas ang kilusang Divine Ability nang pumasok siya sa Enforcement Hall bago na pagtanto ng nagpapatrulyang Elder ng Enforcement Hall kung ano ang nangyayari. Sa bilis ng kidlat, lumitaw ang isang pares ng nagninangas na pakpak sa likod ni Alvin. Ikinapak niya ang kanyang mga pakpak na nagdulot ng isang malakas na ingay na umalingaw-ngaw sa hangin. Boom! 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 Si Alvin ay sumugod at lumipad ng mas malalim sa enforcement hall na parang isang araw na nabaril. Ang kanyang bilis ay hindi mas mababa sa isang ordinaryong powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Sino nandyan? WHO. Pagkaalis ni Alvin na parang bugzo ng hangin, lumitaw ang ilang nagpapatrulyang elder. Wala silang nakita pagdating nila. Sa sandaling ito, si Alvin ay nasa silangang bahagi ng enforcement hall. Ito ay isang ipinagbabawal na lugar sa enforcement hall. Noong naka-duty siya rito ilang taon na ang nakakaraan, sinabihan siya na ang hallmaster at ang ilang vice hallmasters ng enforcement hall ay maglilinang dito. Walang mga matatanda o alagad mula sa enforcement hall ang pinapayagan dito. Naturally, may ilang tao na exempted sa pagsunod sa panuntunang ito. Ang mga bata at direktang disipulo ng hallmaster at ang vice hallmasters ng enforcement hall ay maaaring pumunta at umalis ayon sa gusto nila. Walang sino man ang magsasabi tungkol dito. Tumigil sa paggalaw si Alvin pagkatapos niyang makapasok sa ipinagbabawal na lugar sa enforcement hall. Nang walang anumang babala, pinaikit ni Alvin ang kanyang mga mata habang malakas niyang sinabi, "Jeremy, lumabas ka na rito ngayon." Dahil ginamit niya ang Sun Saint Origin nang magsalita siya, ang kanyang boses ay ipinadala sa lahat ng lugar sa ipinagbabawal na lugar. Sa loob ng ipinagbabawal na lugar ng enforcement hall. Sa isang maliit at tahimik na lambak kung saan namumukadkad ang mga bulaklak at maririnig ang huni ng mga ibon sa tunog ng talon na matatagpuan sa hilaga. Isang mansyon sa paanan ng burol ang makikita. Ito ay ginawa para sa isang nakaka-relax na tanawin. Gayunpaman, ang tunog ng boses ni Alvin ay nakabasag sa katahimikan ng lugar. Sa loob ng mansyon, nagbago agad ang ekspresyon ni Linton nang marinig ang boses. Sino yan? Nabigla siya. Hindi niya inasahan na may taong magiging matapang na magsalita ng ganoon kabastos sa kanyang ama, si Jeremy. Natagpuan ni Linton ang boses na pamilyar. Parang narinig na niya ang boses na ito dati. Gayunpaman, naaalala niya kung saan niya ito narinig noon. Samantala, ang ibang tao ay nagulat din sa boses ni Alvin. Sino iyon? Ang lakas ng loob ng taong ito na gumawa ng kaguluhan sa enforcement hall. Batay sa kanyang mga salita, ang taong ito ay tiyak na kaaway ni Vice Hallmaster Dong. Napakatapang. Napakatapang niyang pumunta sa enforcement hall at hilingin na si Vice Hallmaster Dong ay lumabas upang makita siya. Gusto kong makita kung sino ang taong ito. Ang mga taong ito ay ang Vice Hallmasters ng Enforcement Hall at ang kanilang mga anak at direktang disipulo. Nang marinig nila ang mga mapanuksong salita, hindi nila napigilan ang kanilang kuryosidad. Tuwang-tuwa silang umangat sa ere habang tinatahak nila ang pinagmumula ng ingay. Sabik silang makita ang taong nagdulot ng kaguluhan sa Enforcement Hall. Sa oras na ito, si Alvin ay nag-hover sa hangin habang ang kanyang mga kamay ay nasa kanyang likod pagkatapos niyang magsalita. May carefree expression siya sa mukha habang naghihintay. Whoosh! Whoosh! Whoosh!
Habang umaalingaw-ngaw sa hangin ang tunog ng sipol ng hangin, maraming figure mula sa iba't ibang direksyon ang lumitaw sa paligid ni Alvin. Bumuo sila ng maluwag na bilog sa paligid niya. Ang mga taong ito ay mga bata at dektang disipulo ng Vice Hall Masters ng Enforcement Hall. Lahat sila ay lumipad na mula sa ipinagbabawal na lugar sa ibaba. Parang pamilyar ang taong ito. Base sa uniforme niya, parang totoong disipulo siya sa fire worship sect natin. Kailan pa nagkaroon ng ganyang matapang na tunay na disipulo? Hindi lang siya nakapasok sa ipinagbabawal na lugar ng enforcement hall, kundi sinabi pa niya kay Vice Hall Master Dong na ilabas ang kanyang puwet dito. Bakit parang pamilyar ang tunay na disipulong ito? Sa tingin mo ba? Oo. Habang tinitignan ko siya, parang nakita ko na siya dati. Hindi lang yata ako ang nakakaramdam ng ganito. Ang mga tao sa paligid ni Alvin ay nagsimulang mag-usap sa kanilang mga sarili habang sila ay nakaturo sa kanya. Karamihan sa kanila ay nakasimangot sa kanilang mga mukha habang sinusubukan nilang alalahanin kung saan nila nakita ang taong ito dati. Naaalala ko na ngayon. Biglang sumigaw ang mga tao sa paligid. Maraming tao ang nagsimulang ilipat ang kanilang atensyon sa taong sumigaw. Ito ay isang binata. Nang makita niyang nasa kanya ang atensyon ng lahat, bago makapagsalita ang sinuman, mabilis niyang sinabi, siya si Alvin. Alvin. Natahimik ang buong lugar nang matapos magsalita ang binata. Pagkaraan ng mahabang panahon, sa wakas ay nanambalik na rin ang kanilang pakiramdam. Agad silang lumingon upang tingnan ang tunay na alagad na umaaligid sa hangin. Tama ka. Siya si Alvin. Nakita ko na ang portrait niya. Oo. Siya nga si Alvin. Nakita ko rin ang kanyang larawan 3 taon na ang nakakaraan, ngunit hindi ko ito maalala kanina. Totoo naman. Si Alvin talaga. Ang bilis niyang bumalik. 3 araw lang ang nakalipas ng sect leader, di ba? Maraming tao ang nagsimulang makilala si Alvin sa puntong ito. Simula kailan nagkaroon ng away si Alvin kay Vice Hall Master Dong. Maraming tao ang nalitaw nang maalala nila ang mga mapanuksong salita ni Alvin. Hindi ako sigurado. Ang alam ko lang ay nagkaroon ng malaking alitan noon sina Alvin at Linton, ang anak ni Vice Hall Master Dong. Biglang may tumunog na galit mula sa ibaba. Alvin. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, isang figure ang bumangon sa hangin at tumayo sa tapat ni Alvin. Si Elder Linton. Sa sandaling lumitaw ang tao, agad na nakilala siya ng maraming tao. Si Linton, isang elder sa Enforcement Hall, ay anak ni Vice Hall Master Jeremy ng Enforcement Hall. Alam ng lahat ng nasa Enforcement Hall kung sino siya. Alvin, huwag mong isipin na exempted ka sa kamatayan dahil lang sa hiniling ni Lord Sect Leader na bumalik ka. Malamig na sabi ni Linton habang nakatitig kay Alvin. 2,181. Si Linton ay maaaring ituring na matandang kakilala ni Alvin. Ang lahat ng ito ay dahil kay Linton, kaya inisip ni Jeremy, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, si Alvin bilang isang tinak sa kanyang tagiliran at nangangati na patayin siya. Exempted sa kamatayan. Lumingon si Alvin kay Linton nang marinig niya ang kanyang mga salita. Baka sa mukha niya ang pagkadismaya nang sabihin niya, pasensya na. Hindi ako sigurado sa ibang tao, pero kung ikaw iyon, hindi ko na kailangang matakot sa kamatayan. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang lahat ay nagkagulo habang nakatingin kay Linton. Halatang sinusubukan ni Alvin na hikayatin si Linton. Alam nilang totoo na hindi kailangang matakot ni Alvin ang kamatayan sa harap ni Linton. Pareho silang nasa ganap na magkakaibang mga antas pagkatapos ng lahat. Si Linton ay hindi kapantay ni Alvin sa kasalukuyan at sa nakaraan. Batay sa kanilang likas na talento, ito ay hindi isang bagay na maaari nilang baguhin. Ikaw. Nang marinig ang mga mapanuksong salita ni Alvin, naramdaman ni Linton na kumulo ang kanyang dugo. Gayunpaman, wala siyang salita para pabulaanan ang mga salita ni Alvin. Nagsalita siya ng totoo. Bakit kailangang matakot si Alvin sa kamatayan kung si Linton ay walang kapantay sa kanya? Gayunpaman, galit na galit siya nang marinig niyang pinagtatawanan siya ni Alvin.
Sa sandaling ito, maraming mga tao ang nakatingin kay Lintong na may panunuya sa kanilang mga mukha, dahilan para makaramdam siya ng hiya. Biglang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang dumadagandong na boses. Alvin, maaaring hindi mo kailangang matakot sa kamatayan kasama siya, ngunit paano ako? Isang nasa katanghaliang gulang na lalaki ang bumangon sa hangin at tumayo sa harap ni Linton, pinuprotektahan siya. Matipuno ang katawan ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Para siyang isang bakal na tore habang siya ay nakatayong mapangalagaan sa harap ni Linton. Whoosh! Nang lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki, parang may umihip na hangin. Kasabay nito, lumitaw ang isang matandang lalaki na simple ang pananamit sa tabi ni Linton. Tahimik siyang nakatayo sa likod ng medyo may edad na parang utusan. Ito ay Vice Hall Master Dong. Iyan ay si Elder Yang na laging kasama ni Vice Hall Master Dong. Si Elder Yang ay nasa 5th form of the Saint Celestial Stage. Ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa Vice Hall Master Dong. Narinig ko na ang aking master na nagsasalita tungkol kay Elder Yang. Sinabi niya na ang lakas ni Elder Yang ay hindi mas mababa sa kanya. Ang iyong master ay Vice Hall Master Jagger, tama ba? Oo. Nagsimulang magbulungan ang mga tao sa paligid nang lumitaw ang nasa katanghaliang gulang na lalaki at ang matanda. Nang marinig ni Alvin ang kanilang mga salita, inilipat niya ang kanyang mga mata sa nasa katanghaliang gulang na lalaki. Jeremy. Nanlalaki ang kanyang mga mata habang nakatingin sa medyo may edad na lalaki. Si Alvin ang uri ng tao na nabuhay sa mga salitang ito, huwag kang maghanap ng gulo sa akin, at hindi ako maghahanap ng gulo sa iyo. Hindi niya akalain na wala na siya sa linya para sa ganitong paraan dahil hinanap muna siya ni Linton ng gulo. Bukod dito, gusto ni Jeremy na patayin siya para sa kapakanan ng kanyang anak. Paano kaya ito matitiis ni Alvin? Alvin, ikaw ang pinakamatapang na tunay na alagad na nakita ko sa Fire Worship Sect. Bagamat ito ang unang beses na nakilala ni Jeremy si Alvin, baka sa kanyang mga mata ang isang bakas ng puot. Isa ka lang tunay na alagad. Hindi ka lang nag-trespass sa enforcement hall, kundi nakapasok ka pa sa bawal na lugar sa enforcement hall. At saka, naglakas loob ka pang hilingin sa akin, ang Vice Hall Master ng enforcement hall, na ilabas ang aking puwet dito para makita ka. Sinabi ni Jeremy sa pamamagitan ng pag-igting ng mga ngipin. Bagamat kalmado ang ekspresyon ni Jeremy, ramdam ng mga tao sa paligid ang kanyang layuning pumatay. Alam ng lahat na galit siya. Sa totoo lang. Sa palagay ko ay walang sino mang tunay na alagad na kasing tapang ni Alvin sa kasaysayan ng Fire Worship Sect. Hindi lang ito ang Fire Worship Sect. Sigurado akong kahit na ang iba pang dalawang dakilang sekta ay walang ganoong alagad. Talagang curious ako kung saan kumukuha ng lakas ng loob si Alvin. Pumasok siya sa enforcement hall at sa ipinagbabawal na lugar at sinabihan si Vice Hall Master Dong na ilabas ang kanyang puwet dito. Hindi ba niya alam na sapat na ito para parusahan siya ni Vice Hall Master Dong? Bagaman hiniling ni Lord Sect Leader ang pagbabalik ni Alvin, sa paraan ng pag-arte ni Alvin, natatakot ako na ma-flay siya ng buhay kahit na hindi siya napatay. I wonder kung ano ang tumatakbo sa isip niya. Nagbulungan ang mga tao sa paligid. Akala nila si Alvin ay tiyak na mapapahamak. Nambobola mo ako, walang pakialam na sabi ni Alvin bilang tugon sa panunuya ni Jeremy. Muling nagalit si Jeremy nang marinig niya ang tugon ni Alvin. Mababa ka sa kanyang mga mata ang nakagagalit na layuning pagpatay na para bang may lalamunan siya. Nambobola mo ako. Huwag mong sabihing hindi alam ni Alvin na kinukutsa ni Vice Hall Master Dong. Sa palagay ko, kusa siyang mapurol. Ang tugon ni Alvin ay naging sanhi ng kaguluhan sa mga tao. Hindi nila inaasahan na si Alvin ay magiging napakatapang kahit sa puntong ito. Hindi kaya alam niya ang panganib na kinahaharap niya. Sa sandaling ito, tumawa si Jeremy dahil sa galit. Tumawa siya saglit bago huminto at malamig na tumingin kay Alvin. Alvin, wala akong pakialam kung personal kang inimbitahan ni Lord Sect Leader na bumalik. Naniniwala ka ba na maipapadala pa rin kita sa punishment hall at hahayaan kang maranasan ang lahat ng uri ng matinding pagpapahirap? Napakalamig ng boses ni Jeremy.
Nang magsalita siya, parang bumaba ng ilang degrees ang temperatura sa paligid. Kitang-kita ang galit niya. Lumingon ang lahat upang tumingin kay Alvin upang makita kung ano ang magiging reaksyon niya. I'm sorry. Hindi ako naniniwala sa iyo, mahinahong sabi ni Alvin sabay kibot balikat. Lalong nagalit si Jeremy nang marinig niya ito. Patuloy na sinabi ni Alvin, halos nakalimutan kung nagtanong ka sa akin kanina. Hayaan mo akong sagutin ka. Hindi lang ako natatakot sa kamatayan kapag kaharap ang iyong anak, ngunit hindi ako natatakot sa kamatayan kahit nakaharap kita, Jeremy. Sa tingin mo manganginig ako sa takot sa mga banta mo. Hindi ako sigurado sa ibang tao, pero hindi mo ako tinatakot. Si Alvin ay hindi nagkunwaring magalang habang kinakausap niya si Jeremy. Tanging tunog ng paghinga ang maririnig nang matapos magsalita si Alvin. Nagulat ang lahat sa sinabi niya. Maging si Jeremy, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, ang kanyang anak na si Linton, at ang matandang nakatayo sa likuran niya ay nagulat at nalito sa mga salita ni Alvin. Hindi nila inaasahan na si Alvin ay mayabang. Mayabang. Masyado siyang mayabang. Maraming tao ang nagbulungan sa kanilang mga sarili nang mabawi nila ang kanilang pakiramdam. Alvin, naghahanap ka ng kamatayan. Sumirit si Jeremy pagkatapos niyang mabawi ang kanyang katinoan. Malamig ang kanyang tingin at nagsimulang bumangon ang nakakatakot na aura mula sa kanyang katawan. Ang kapaligiran ay hindi kapani-pani, walang tensyon sa sandaling ito. Pakiramdam ko ay magkakaroon ng away anumang oras. Biglang sinabi ng matanda, kailangan mong mamatay para sa nakakahiyang master. Nawala siya sa likod ni Dong Yuan King at mabilis na sinugod si Alvin. Boom! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang mga dumadagandong na ingay habang sinisingil ng matanda si Alvin. Inilabas niya ang lahat ng kanyang lakas at diskarte nang walang anumang reserbasyon. Ang lahat ng kanyang mga galaw ay puno ng layuning pagpatay. Malinaw na plano niyang patayin si Alvin. Tila wala siyang pakialam na personal na inimbitahan ng sect leader ng fire worship sect si Alvin pabalik sa sekta. Paumanhin. Natatakot ako na ang kaunting lakas mo ay hindi sapat upang patayin ako, walang pakialam na sabi ni Alvin. Nanatili siyang hindi kumikibo na parang bundok sa mukha ng matanda. Nakita ng mga tao na itinaas ni Alvin ang kanyang kanang kamay. Naikuyom niya ang kanyang kamao bago niya ito ginalaw. Sa sobrang bilis ay hindi na nila nahuli ang kanyang paggalaw. Bang! Sa sandaling igalaw ni Alvin ang kanyang kamay, isang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa kanilang mga tainga. Sa sumunod na sandali, lahat sila ay natarante nang makita nila si Elder Yang, ang lingkod ni Vice Hall Master Dong na nasa fifth form of the Saint Celestial Stage, at ang lakas ay hindi mas mababa kay Jeremy, ay sumabog sa isang suntok lamang ni Alvin. 2,182. Sa ilalim ng mapagbantay na mga mata ng iba, sumabog ang matandang lalaki na umalangaw-ngaw patungo kay Alvin. Isang ambon ng dugo ang lumitaw sa hangin bago pa man siya makalapit kay Alvin. Bang! Kasabay nito, isang malakas na pagsabog ang tumunog na naging dahilan ng pagpintig ng tenga ng lahat. Ang bilis ng tunog ay mas mabagal kaysa sa bilis ng liwanag. Nakita na nilang pinapatay ang matanda bago nila narinig ang tunog. Matapos ang ilang sandali ng katahimikan, sunod-sunod na huminga ang mga tao sa paligid. Kasabay nito, maraming tao ang lumingon kay Alvin na hindi makapaniwala. Si Elder Yang ay isang cultivator sa fifth form of the Saint Celestial Stage na sumunod kay Jeremy. Nireranggo pa siya sa top 100 ng Supreme Saint Rankang. Isang taong ganyan ang sumabog sa isang suntok lang ni Alvin. Kahit isang powerhouse sa fifth form of the Saint Celestial Stage ay hindi makatiis ng suntok mula kay Alvin. Ano ang ibig sabihin nito? Sumigaw si Linton na nanambalik ang kanyang katinoan, to imposible. Imposible. Laking gulat niya nang makita niyang napakadaling pinatay ni Alvin si Elder Yang. Akala niya nananaginip siya, at mabilis niyang inabot ang hita niya at sinampal sa mukha. Ang sakit na naramdaman niya ay malinaw na sinabi sa kanya na hindi siya nananaginip. Lahat ng nakita niya ay totoo. Talagang pinatay ni Alvin si Elder Yang na ang lakas ay hindi mas mababa sa kanyang ama, si Jeremy, sa isang suntok lamang.
Kasabay nito, si Jeremy, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, ay may ekspresyon ng hindi paniniwala at pagkalito sa kanyang mukha. Nawala ang malamig niyang ekspresyon. Nag-iwan ng malaking epekto sa kanya ang eksena kanina. Ito ang unang pagkakataon na nakaramdam siya ng sobrang gulat. Nagagawa niyang patayin si Elder Yang sa isang suntok lang. Kahit na ang isang powerhouse sa sixth form of the Saint Celestial Stage ay hindi magagawa iyon. Napaisip si Jeremy habang bahagyang nanginginig ang kanyang katawan. Nagsimulang bumangon ang takot sa kaibuturan ng kanyang puso, hindi niya ito kayang pigilan. Hindi nagtagal, nagsimula siyang manginig sa takot. Bukod sa kawalang paniwala at pagkalito, bakas ng pangamba at takot ang kanyang mga mata nang tumingin siya kay Alvin. Ang lakas ni Alvin ay lubos na natakot sa kanya. Hindi niya magawang pukawin ang kanyang kalooban na lumaban. Masyadong makapangyarihan. Masyadong makapangyarihan si Alvin. Hindi pa nagtagal, si Alvin ay isang hamak na tao lamang sa paningin ni Jeremy, madali niya itong year-okan at papatayin kung gugustuhin niya. Hindi na niya kailangang gumawa ng personal na hakbang. Gayunpaman, pagkatapos lamang ng ilang taon, ang lakas ni Alvin ay nagpaunawa sa kanya na ang bawat aso ay magkakaroon ng kanilang araw. Si Alvin ay hindi na katulad ng dati niyang sarili. Sa kasalukuyan, si Alvin ay nagtataglay ng lakas para madaling talunin siya. Gaano man ayaw ni Jeremy na tanggapin ito, wala siyang pagpipilian kundi tanggapin ito. Isang mapait na pakiramdam at pagsisisi ang bumangon sa kanyang puso. Natural, hindi siya nakaramdam ng pagsisisi dahil nasaktan niya si Alvin, nagsisi siya dahil hindi niya pinatay si Alvin kanina. Sa kanyang opinyon, hindi makakaalis ng buhay si Alvin sa fire worship sect kung pinatay niya muna siya. Nakakakilabot. Masyadong nakakatakot. Tama ka. Nagawa niyang pumatay ng isang powerhouse sa fifth form of the Saint Celestial Stage sa isang suntok lang. Kahit isang ordinaryong powerhouse sa sixth form of the Saint Celestial Stage ay hindi ganoon kalakas. Sa lahat ng powerhouses sa ibaba ng 7th form of the Saint Celestial Stage sa Fire Worship Sect, ang Hall Master lang ng Enforcement Hall ang may kakayahang patayin si Elder Yang sa isang suntok lang, tama ba? Kung gayon, nangangahulugan ba ito na ang kasalukuyang lakas ni Alvin ay hindi na mababa sa Hall Master ng Enforcement Hall? Bagaman nahihirapan akong tanggapin, mukhang ito ang kaso. Nang mabawi ng mga tao ang kanilang katinoan, nagsimula silang humanga sa lakas ni Alvin sa pagkabigla. Ang kanilang nasaksihan ay nagpagulo sa kanila. Noong una, wala sa kanila ang may mataas na pagtingin kay Alvin. Sino ang nakakaalam na magpapakita siya ng hindi maisip na lakas sa sandaling kumilos siya at patayin ang matandang lingkod ni Vice Hall Master Jeremy sa isang suntok lang? Bukod dito, ang matandang lingkod na iyon ay isang powerhouse sa fifth form of the Saint Celestial Stage. Kung papayag ang matandang lingkod na iyon, maaari pa siyang maging Golden Flame Elder sa Fire Worship Sect. Ang pinakamahalagang punto ay ang lakas ng matandang alipin ay halos kapantay ni Jeremy. Nangangahulugan ito na mapapatay ni Alvin si Jeremy sa isang suntok lang din. Kahit na hindi siya mapatay sa isang suntok, paano naman ang 2 o 3 suntok? Natahimik ang paligid nang sumigaw ang isang boses na puno ng pagtataka, "Oh! Bakit ang daming tao dito?" Isang figure na mabilis na gumalaw sa lalong madaling panahon ay lumitaw sa mga mata ng lahat. Vice Hall Master Kizon. Nakilala agad ng mga tao sa paligid ang bagong dating. Ito ay walang iba kundi si Kizon Jagger, isa pang Vice Hall Master sa Enforcement Hall. Vice Hall Master Jagger. Inilipat ni Alvin ang kanyang atensyon mula kay Jeremy at sa kanyang anak patungo sa bagong dating nang marinig niya ang mga boses sa kanyang paligid. Malamig niyang tanong, "Ikaw si Kizon, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall?" Si Kizon din ang nagpadala sa asawa at anak na babae ni Alvin sa Enforcement Hall dati. Ilang taon na ang nakalilipas, noong naka-duty si Alvin sa Enforcement Hall, narinig niya si Kizon ngunit hindi pa niya ito nakita. Alam niyang iisa lang ang may apelyidong Jagger sa iilang Vice Hall Master sa Enforcement Hall. Agad na inilagay ni Kizon ang kanyang bantay nang marinig niya ang malamig na boses ni Alvin habang lumingon siya kay Alvin. "At ikaw ay?" Nakita niyang pamilyar si Alvin. Nang maalala niya ang balitang natanggap niya, naalala rin niya ang larawang nakita niya noon. Napabuntong hininga siya.
Alvin. Kababalik lang ni Kizon mula sa labas kaya nabalitaan niya ang tungkol sa pagkatalo ni Alvin sa Sanctum leader ng White Tiger Sanctum sa isang pagpihit lang ng kanyang palad. Labis siyang kinilig sa bagay na ito. Bagamat hindi pa niya nakilala si Alvin, narinig niya ito ng higit sa isang beses sa nakaraan. Sa kasalukuyan, ang tunay na disipulo mula sa fire worship sect ay naging napakalakas pagkatapos lamang ng ilang taon. Hindi napigilan ni Kizon na mabigla. Don't tell me totoo ang chismis mula sa Sin City. Talagang pinatay ni Alvin ang Golden Lion King na si Kangshan, isa sa 4 na dakilang Karmapas mula sa Black Ketra sect. Ang kaisipang ito ay lumitaw sa isip ni Kizon nang malaman niyang natalo ni Alvin ang Sanctum leader ng White Tiger Sanctum sa isang pagpihit lamang ng kanyang palad. Gusto niyang kumpirmahin kung totoo ito. Alvin, ano ang sinusubukan mong gawin? Biglang napagtanto ni Kizon na nanlamig ang tingin ni Alvin. Bukod dito, itinaas niya ang kanyang kanang kamay pati na rin ang pag-ipon niya ng kanyang Sun Saint energy. Ang lahat ng ito ay nakatarget kay Kizon. Halos sa sandaling lumabas ang mga salita ni Kizon sa kanyang bibig, mabilis niyang pinakilos ang kanyang Saint origin. Kasabay nito, ibinaba ni Alvin ang kanyang kanang kamay. Boom! Habang umalangaw-ngaw sa hangin ang isang tunog na nakakabasag ng lupa, ang Sun Saint origin ay lumabas mula sa kanang kamay ni Alvin, naging isang palad na kasing laki ng isang bundok na bumagsak sa Kizon. Pinigilan nito ang Saint origin ni Kizon sa sandaling dumapo ito sa katawan ni Kizon. Bang! Isa pang malakas na pagsabog ang umalangaw-ngaw sa hangin. Napabagsak si Kizon ng palad ni Alvin. Sinira na niya ang bawal na lugar sa enforcement hall, nanginginig ang bakuran. Nang mawala ang higanteng palad mula sa Sun Saint origin, nakita ng lahat si Kizon na nakabaon sa lupa matapos hampasin ang palad ni Alvin. Ang kanyang buong pagkatao ay nabaon sa lupa. Ito ay isang nakakatawang tanawin. Ang nangyari sa Sanctum leader ng White Tiger Sanctum ay nangyari din kay Kizon, isa sa mga Vice Hall Masters sa enforcement hall. Nang makita ito ng karamihan, hindi sila nakaimik. Nakaramdam sila ng panginginig sa kanilang mga gulugod. Si Jeremy, lalo na, ay natakot. Nanlaki ang mata niya sa gulat. Bilang Vice Hall Master sa enforcement hall, alam na alam niya ang lakas ni Kizon. Ang lakas ni Kizon ay hindi bababa sa kapantay ni Elder Yang. Kung sa tingin niya ay swerte si Alvin na nagawa niyang patayin si Elder Yang sa isang suntok lang, alam niyang walang kinalaman ang swerte sa pagkatalo ni Alvin kay Kizon. Si Kizon na umakyat mula sa higanteng hukay ay nagsuka ng maitim na dugo. Hindi na siya mukhang kahanga-hanga, nababalot na siya ng alikabok, at mukha siyang kaawa-awa. Alvin. Itinaas niya ang kanyang ulo at pinandilatan si Alvin na nakahover sa ere. Sumirit siya. What are you doing? I've never offended you before. This is our first time meeting. Anong dahilan mo para saktan ako? Sa sandaling ito, si Kizon ay napuno ng kalituhan at mga hinaing. Hindi niya maintindihan kung bakit siya inatake ni Alvin. 2,183. Nang marinig ang mga salita ni Kizon, tumingin si Alvin sa kanya nang walang pag-aalinlangan bago siya sumagot ng hindi nagmamadali o mabagal na bilis, bakit kita sinaktan? Wala lang. It's just that I find you to be a eyesore. That's all. Sa sandaling matapos magsalita si Alvin, ang mga tao sa paligid ay nagkagulo. Noong una, nang makita nilang sinasalakay ni Alvin si Kizon, ang Vice Hall Master ng Enforcement Hall, pagkatapos lamang magtanong sa kanya ng isang tanong, naisip nila na sinaktan ni Kizon si Alvin dati. Sa kanilang pagtataka, si Alvin ay umatake lamang dahil hindi niya nakita si Kizon na nakalulugod sa paningin. Inatake niya si Vice Hall Master Jagger dahil lang sa tingin niya ay nakakasira ng paningin si Vice Hall Master Jagger. Hindi mo ba iniisip na masyadong hindi makatwiran ang pag-uugali ni Alvin? Kahit na siya ay kumikilos ng hindi makatwiran, mayroon siyang lakas na gawin iyon. Batay sa kanyang lakas, natatakot ako na si Lord Hall Master lang ang katapat niya. Gayunpaman, ito ay haka-haka ko lamang. Tama ka. Ang lakas na ipinakita niya ay nakakatakot.
Madali niyang napatay ang isang powerhouse sa fifth form of the Saint Celestial Stage sa isang suntok lang at natalo ang isa pang powerhouse, pati na rin sa fifth form of the Saint Celestial Stage. Kung may magtatanong sa akin kung sino ang may kakayahan sa gawaing ito bago ang araw na ito, masasabi kong tanging Lord Hallmaster, Lord Sect Leader, at ang tatlong Guardians ang makakagawa nito. Ako rin. Nag-usap-usap ang karamihan. Batay sa kanilang mga salita, makikita na nagulat sila sa lakas na ipinakita ni Alvin. Sa kabilang banda, sinusubukan pa rin ni Kizo na alalahanin nang hindi niya alam na nasaktan niya si Alvin. Kung nasaktan niya si Alvin, hihingi siya ng tawad kahit nasugatan siya. Pagkatapos ng lahat, mali siya kung talagang nasaktan niya si Alvin. Gayunpaman, nang marinig niya ang sagot ni Alvin, natigilan siya. Ilang sandali pa ay nanginginig na ang katawan niya sa galit. Sa sobrang galit niya ay samuka na naman siya ng dugo. Ikaw. Ikaw. Itinuro ni Kizon si Alvin habang ang kanyang katawan ay nanginginig ng husto. Siya ay hindi nakaimik. Ano kaya ang masasabi niya? Ano ang dapat niyang sabihin? Si Kizon ay lubos na nataranta. Hindi siya nangahas na maghayganti. Wala siyang lakas ng loob. Kanina, narinig niya ang tungkol sa kung paano madaling natalo ni Alvin ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum, ngunit hindi siya sigurado kung ito ay totoo. Gayunpaman, pagkatapos ng pag-atake ni Alvin, sa wakas ay natitiyak niya kung gaano kaitikot ang lakas ni Alvin. Kahit na si Lord Hallmaster ay maaaring hindi siya kalaban. Kahit na isang krimen para sa kanya nasaktan ako, isang Vice Hallmaster ng Enforcement Hall, sa kanyang lakas, walang magpaparusa sa kanya. Kahit napatayin niya ako, malaki ang posibilidad na walang mangyayari sa kanya. Kung tutuusin, ang kanyang lakas ay hindi mas mababa sa Hallmaster ng Enforcement Hall. Siya ay isang henyo ng Fire 5 na umabot sa edad na 5 na may kagustuhan. Tiyak na binibigyang importansya ang isang tulad niya kahit napatayin niya ang lahat ng Vice Hallmasters ng Enforcement Hall, maaaring hindi siya parusahan ni Lord Sect Leader at saka, walang sapat na lakas para parusahan siya. Napaisip si Kizon sa sarili. Nawala rin ang galit sa puso niya nang maisip niya ito. Alam niyang wala itong kabuluhan kahit gaano pa siya kagalit. Wala man lang siyang magagawa kay Alvin. May gusto ka bang sabihin sa akin, Vice Hallmaster Jagger? Mahinahong tanong ni Alvin habang nakatingin kay Kizon. Bagamat mahinahong nagsalita si Alvin, parang kulog ito kay Kizon. Nabawi niya ang kanyang katinoan at mabilis na umiling habang sinasabi niya, hindi. Hindi. Maglalakas loob ba si Kizo na magsabi ng kahit ano sa sandaling ito? Hindi ba siya papatayin ni Alvin kung sasagutin niya na may sasabihin siya? Sa kanyang palagay, mas mabuting mamuhay ng miserable kaysa mamatay sa madaling kamatayan. Sa sandaling matapos magsalita si Kizon, natuklasan niyang kakaiba ang mga tao sa paligid na nakatingin sa kanya. Nakaramdam siya ng labis na kahihiyan, ngunit tahimik lamang niyang tiniis ito. Kailanman sa kanyang pinakamaligaw na panaginip ay hindi niya akalain na hindi siya inatake ni Alvin dahil siya ay nakasisire sa paningin. Ito ay dahil ipinadala niya ang asawa at anak na babae ni Alvin sa Enforcement Hall, na naghihiwalay sa kanilang pamilya. Kung hindi dahil sa ginagawa lamang ni Kizon ang kanyang tungkulin ayon sa batas ng Fire Worship Sect at hindi niya sinasadyang puntiryahin si Kelly at ang kanilang anak na babae, hindi sana iniligtas ni Alvin ang kanyang buhay. Mabuti. Sabi ni Alvin bago niya muling ibinalik ang atensyon kay Jeremy. Pagkatapos, diretsyong sinabi niya, Vice Hallmaster Dong, oras na para ayusin ang usapin sa pagitan natin minsan at para sa lahat. Agad na inilipat din ng mga tao ang kanilang atensyon kay Jeremy. Batay sa mga salita ni Alvin noong una siyang dumating, alam nilang pumunta siya sa Enforcement Hall upang hanapin ang Vice Hallmaster ng Enforcement Hall. Bago pa makasagot si Jeremy, ang kanyang anak, si Linton, ay tumalon na at sumigaw, Alvin, huwag kang masyadong mayabang. Hindi ko alam kung paano ka naging napakalakas sa loob lamang ng ilang taon, ngunit sa palagay mo ay maaari kang kumilos bilang mangyaring sa Fire Worship Sect. Pabayaan na ang sekta, kahit ang Enforcement Hall ay hindi ka natatakot. Pagdating sa Hallmaster Lorian. Ginamit ni Linton si Lorian, Hallmaster ng Enforcement Hall, para takutin si Alvin.
Lorien, ang Hallmaster ng Enforcement Hall. Pinaikit ni Alvin ang kanyang kumikinang na mga mata nang marinig niya ang mga salita ni Lincoln. Ilang taon na ang nakalilipas, noong naka-duty siya sa Enforcement Hall, narinig niya ang tungkol kay Hallmaster Lorien ng Enforcement Hall. Si Lorien ang pinakamalakas na tao sa Fire Worship Sect pagkatapos ng Sect Leader at ang tatlong Great Guardians. Malapit na siyang makapasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Nang makita ni Lincoln ang singkit na mga mata ni Alvin, naisip niyang matagumpay niyang natakot si Alvin. Siya ay naging mas kumpiyansa at mayabang na sumagot, tama. Si Lord Lorien ay isang powerhouse sa tuktok ng 6th form of the Saint Celestial Stage. So ano na? Ngumisi si Alvin. Kahit narito si Hallmaster Lorien, sa tingin mo matatakot ako. Isantibi mo ang katotohanang wala siya, kahit nandoon siya, hindi nito mababago ang kapalaran ng iyong ama at ang iyong kapalaran. Bumalatay ang takot sa mukha ni Lincoln nang marinig niya ito. Ikaw. Sa kabilang banda, nanlaki ang mga mata ni Jeremy nang tumaas ang takot sa kanyang puso. Posible bang baliwalain ni Alvin ang Hallmaster ng Enforcement Hall ng ganoon kadali dahil mas malakas siya kaysa sa Hallmaster? Napabuntong hininga siya sa kaloob-looban nang maisip iyon. Kasabay nito, tumingin si Jeremy kay Alvin at sinabi sa malalim na boses, Alvin, alam kong nagkaroon ng alitan sa pagitan mo at ng aking anak dati. Gayunpaman, pinili mong huwag ituloy ang bagay na iyon sa oras na iyon. Hindi ko man lang naisip na maghayganti para sa kanya. Bumalik ka ngayon at pumunta dito para manggulo. Sinusubukan mo na bang gumawa ng mas malaking issue? Nagbago ang ekspresyon ng maraming tao nang marinig nila ang mga salita ni Jeremy. Kaya ang dahilan kung bakit pumunta si Alvin sa Enforcement Hall ngayon ay dahil sa hindi pagkakasundo niya kay Elder Lincoln noong nakaraan. Bakit siya nagkakagulo sa ganoong kaliit na bagay? Maliit na bangayan lang. Kailangan pa ba siyang kumilos ng walang kabuluhan? Siguro, noong panahong iyon ay pinili lang niyang magtiis dahil hindi siya sapat na lakas para hamanin si Vice Hallmaster Dong. Ngayong lumakas na siya, natural lang sa kanya na maghayganti. Kung inatake ni Vice Hallmaster Dong si Alvin ilang taon na ang nakalipas, mabubuhay pa ba siya ngayon? Sigurado akong nagsisisi si Vice Hallmaster Dong na hindi niya pinatay si Alvin noon. Ngayon, si Alvin ay naging isang malaking banta. Nag-usap-usap ang karamihan. Tahimik nilang pinagsabihan si Alvin sa paggawa ng isang bundok mula sa isang molehill at naisip na hindi siya nagpapatawad. Paano kung si Alvin ay may mataas na likas na talento? Maaaring malakas siya, ngunit ang kanyang pag-uugali at pagkatao ay kaduda-dodang. Masyado siyang mayabang. Hindi ba niya alam na hindi siya mabubuhay kung hindi iligtas ni Vice Hallmaster Dong ang kanyang buhay noon? Karamihan sa mga tao ay sumuporta kay Jeremy. Ang kanyang mga salita ay naging dahilan upang isipin ng mga tao na siya ay isang taong mapagpatawad. Akala ng karamihan ay wala siyang ginawang masama, at biktima lang siya. Akala nila si Alvin ay isang ingrate na gumanti ng kabaitan ng kalupitan. Bagaman hindi si Alvin ang uri ng tao na nagbigay ng malaking kahalagahan sa kung ano ang iniisip ng iba tungkol sa kanya, maaari niyang maiwasang menas kapag nakita niya ang mga salita ni Jeremy na naging dahilan upang isipin ng iba na si Jeremy ay isang Jeremy, hindi ako makapaniwala na sinusubukan mo pa ring makawala dito. Ito ay walang iba kundi isang huling ditch na pagtatangka sa iyong panig na iligtas ang sarili mong tago, nanunuyang sabi ni Alvin habang malamig na nakatingin kay Jeremy, dahil ginawa mong nakakaawa ang iyong sarili, bibigyan kita ng pagkakataong mabuhay. Kung magtagumpay ka, huwag kang magtagumpay, dun, sisihin mo ako sa pagiging walang awa. Anong pagkakataon? Tanong ni Jeremy habang may nagbabadyang pakiramdam sa kanyang puso. Sa susunod na sandali, ang kanyang nararamdaman. Kung isumpa mo ang parusa sa pag-iilaw sa harap ng lahat na hindi mo inutusan ang sinuman na patayin ako noong nasa Fire Worship Sect ako 3 taon na ang nakakaraan, patatawarin ko kayong dalawa. Sabi ni Alvin. Agad na bumungad kay Jeremy ang takot. 2,184.
Kung sumumpa ka sa panunumpa ng parusa sa kidlat sa harap ng lahat na hindi mo inutusan ang sinuman na patayin ako noong nasa fire worship sect ako 3 taon na ang nakakaraan, kung gayon, patatawarin ko kayong dalawa. Ang mga salita ni Alvin ay umalangaw-ngaw sa tenga ni Jeremy. Sumusumpa sa kidlat na panunumpa na hindi niya inutusan ang sinuman na patayin si Alvin 3 taon na ang nakalilipas. Agad na nawala ang mga kulay sa mukha ni Jeremy. Sumusumpa ako. Napaisip si Jeremy sa sarili. Kung siya ay sumumpa sa panunumpa ng parusang kidlat, ang kabayaran mula sa parusang kidlat ay papatayin siya sa lugar. Mainam na linlanggin ang mga tao sa paligid sa pamamagitan ng ilang matalinong pagbigkas ng mga pangungusap, ngunit ang pagmumura sa panunumpa ng parusa sa pag-iilaw ay hindi biro. Sa sandaling ito, pakiramdam niya ay hinukay niya ang sarili niyang libingan. Napakaraming salita ang sinabi ni Jeremy kanina para magmukhang matuwid at para maawa sa karamihan. Gayunpaman, ang mga salita ni Alvin ay epektibong nagbalik sa kanya sa unang bahagi. Hindi lang iyon, ngunit walang awang winasak ni Alvin ang lahat ng kanyang kasinungalingan sa ilang salita lamang. Bakit? Wala kang lakas ng loob na manampa sa lighting penalty oath. Tila hindi papabayaan ni Alvin ang bagay na ito. Patuloy niyang kinukutya si Jeremy, nakokonsensya ka na ba ngayon, Vice Hall Master Dong? Si Jeremy ay walang mahanap na salita para pabulaanan si Alvin. Ano kaya ang masasabi niya? Sabihin sa lahat na sinusubukan niyang linlanggin sila at lahat ng sinabi niya ay kasinungalingan. Alam niyang si Alvin ay dumating ngayon upang maghayganti mula sa kanya dahil siya ay gumugol ng labis na pagsisikap upang subukang patayin si Alvin. Ha! Mukhang natatakot si Vice Hall Master Dong na manampa sa panunumpa ng parusa sa pag-iilaw. Maraming tao ang natigilan nang makita nilang si Jeremy ay nanatiling tahimik. Hindi ba't sinabi niyang maliit na bagay lang ang hidwaan sa pagitan ni Alvin at ng kanyang anak na si Linton? Hindi rin daw niya naisip na maghayganti. Bakit siya natatakot na sumumpa sa parusa sa pag-iilaw ngayon? Nataranta ang ilang tao. Gago ba kayong lahat? Hindi mo ba masasabing sinusubukan niya lang tayong linlanggin? Gusto lang niya ang mataas na moralidad para makuha niya ang suporta natin. Sinusubukan niyang gamitin tayo para hatulan si Alvin. May mga taong nakakaalam kung ano ang nangyayari. Parami ng parami ang nagsimulang mag-usap sa kanilang sarili. Ganun ba? To think na naniwala ako sa kanya noong sinusubukan lang niya tayong gamitin. Nalampasan na ni Vice Hall Master Dong ang linya. Kaya si Vice Hall Master Dong ay nag-utos sa mga tao na patayin si Alvin noon pa. Hindi katakataka nang si Alvin ay lumakas na, pumasok siya sa enforcement hall at hiniling kay Vice Hall Master Dong na lumabas. Kung ako si Alvin, gagawin ko rin ang parehong bagay. Pagkatapos ng lahat, sinubukan akong patayin ng ibang tao noon. Matapos makitang si Jeremy ay walang intensyon na manampa sa kidlat na parusang panunumpa, karamihan sa mga tao ay nagsimulang mapagtanto na sila ay niloko niya. Muli, nagbago ang opinyon ng publiko, at nagsimulang suportahan ng mga tao si Alvin. Natural, walang pakialam si Alvin kung suportado nila siya o hindi. Hiniling niya kay Jeremy na manampa sa lightning penalty oath dahil naiinis siya nang makita niya si Jeremy na nakatayo sa mataas na moralidad. Wala siyang pakialam kung ano ang iniisip ng ibang tao sa kanya. Alvin, sino ka sa palagay mo para hilingin sa aking ama na manampa sa panunumpa ng parusang kidlat? Mayabang na sabi ni Linton habang nakatitig kay Alvin. Batay sa mga salita ni Linton, halatang hindi niya alam ang delikadong sitwasyon na kinalalagyan niya. Sa kabilang banda, si Jeremy ay nasa kawalan. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang gawin. Nang marinig niya ang mga salita ni Linton, mabilis niyang sinabi, "Leaner." Nagsimulang bumilis ang tibok ng puso niya. Naririnig niya ang pagkainip sa boses ni Alvin nang hilingin niya sa kanya na manampa sa lighting penalty oath kanina. Tila ang pasensya ni Alvin ay halos nasa limitasyon nito. Kumunat ang noo ni Alvin kay Linton at naiinip na sinabi, "Tumahimik ka." Pagkatapos nito, sa isang casual na pagwagayway ng kanyang kamay, isang nakakatakot na enerhiya ang lumabas sa kanyang kamay sa anyo ng isang dragon na sumugod kay Linton sa bilis ng kidlat. Boom! Boom! Boom!
Isang nakakabinging pagsabog ang tumunog sa likuran ng dragon. Sa isang kisap lang ng mata, dumaong ang dragon kay Lintan. Bumalik si Jeremy sa realidad at sumigaw sa kalungkutan, hindi. Agad siyang sumisingil sa pagtatangkang iligtas ang kanyang anak. Nasa kalagitnaan pa lang siya nang lumunin ng dragon mula sa enerhiya si Lintan. Bang! Ang tunog ng pagsabog ay umalangaw-ngaw sa hangin habang ang ambon ng dugo ay lumitaw sa kalangitan. Ang dragon na nabuo mula sa enerhiya ay naglaho ng walang bakas. Sa katunayan, nawala na rin si Lintan. Pagkaraan ng ilang sandali, ang bawat isa sa eksena ay nagsimulang magbuntong hininga. Si Alvin ay nakapatay ng isa pang tao sa pamamagitan lamang ng isang casual na pagkaway ng kanyang kamay. Nang ang mga tao sa paligid ay muling tumingin kay Alvin, bakas ng takot at pangamba ang kanilang mga mata. Sa kabutihang palad, hindi niya ako intensyon na patayin. Nang makita ni Kizon kung gaano kadaling pinatay ni Alvin si Lintan dahil lang sa hindi niya nasisiyahan, nadama niya ang labis na swerte. Bukod dito, narinig din niya ang tungkol sa kung paano pinatay ni Alvin si Elder Yang. Alvin! Sumigaw si Jeremy matapos siyang magpakawala ng primitive na alulong nang makita niya ang kanyang anak na pinatay ni Alvin. Namumula ang kanyang mga mata at bumangon ang hangarin sa pagpatay sa kanyang katawan. Ang boses ni Jeremy ay nagdulot ng panginginig sa mga gulugad ng mga tao. Papatayin na sana ni Alvin si Jeremy nang biglang. Whoosh! 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 Umalangaw-ngaw sa hangin ang ihip ng hangin na sinabayan pa ng malakas na hangin na umihip sa ipinagbabawal na lugar ng enforcement hall. Kasabay nito, isang alon ng dominanteng aura ang kumawala. Karamihan sa mga taong naruroon sa eksena ay pamilyar sa aura na ito. Ito ay Lord Hallmaster. Agad na nagliwanag ang mga mata ng maraming tao. Nakapasok na ba si Lord Hallmaster sa 7th form of the Saint Celestial Stage? Si Kizon, ang Vice Hallmaster ng Enforcement Hall, ay nasa 5th form ng Saint Celestial Stage. Kaya naman, nararamdaman niya ang mga pagbabago sa aura ni Lorian. Tila mas lumakas ang aura ni Lorian. Si Lorian ay orihinal na isang powerhouse sa tuktok ng 6th form ng Saint Celestial Stage. Kung nakalusot siya, nangangahulugan ito na ang kanyang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Sigurado si Kizon na napansin din ito ni Jeremy, isa ring Vice Hallmaster ng Enforcement Hall, na mas malakas kaysa sa kanya. Lord Hallmaster! Lord Hallmaster! Huminahon si Jeremy habang sinusubukan niyang pigilan ang galit sa kanyang puso. Sa aking lakas, walang paraan na makakapaghiganti ako kay Alvin. Wala akong choice kundi ang umasa kay Lord Hallmaster. Napaisip si Jeremy sa sarili. Pakiramdam ni Jeremy ay parang natagpuan niya ang kanyang tagapagligtas nang matuklasan niya na si Lorian ay nakalusot sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage. Mabilis niyang sinabi, Lord Hallmaster. Hindi lang si Alvin ang nag-trespass sa Enforcement Hall, kundi pumunta pa siya sa Forbidden Area at pinatay ang isang Enforcement Hall Elder. Lord Hallmaster, mangyaring bigyan ng hustisya ang Enforcement Hall. Ang kanyang boses na naglalaman ng Saint Origin ay kumalat sa malayo. Ang pagkalat ni Jeremy sa ipinagbabawal na lugar bago ito kumalat sa natitirang bahagi ng Enforcement Hall. Nakalusot si Alvin sa Enforcement Hall. Hindi lang iyan, pumunta rin siya sa ipinagbabawal na lugar at pinatay ang isang matanda sa Enforcement Hall. Ang yabang. Parang pamilyar ang boses na ito. Si Vice Hallmaster Dong, di ba? Nagkagulo ang lahat sa Enforcement Hall. Bagamat marami sa kanila ang gustong pumunta sa ipinagbabawal na lugar, alam nilang ipinagbabawal ng mga alituntunin ang pagpunta doon. Nakaramdam sila ng ayaw ngunit wala silang magagawa. Huwag mong sabihin sa akin na iniisip ni Alvin na ang Enforcement Hall ay parang White Tiger Sanctum. Marahil, iniisip niya na si Lord Hallmaster ay kasing mahina ng Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum. Posible yan. Firms. Si Lord Hallmaster ay hindi isang taong maaaring ihambing ng Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum. Lord Hall. Madaling talunin ni Master ang Sanctum Leader ng White Tiger Sanctum na gusto niya. Isa. Ang mga katulad na talakayan ay maririnig sa Enforcement Hall. Batay sa mga salita ng matatanda at mga disipulo, halatang tiwala sila sa lakas ng Hallmaster.
Sa bawal na lugar ng enforcement hall. Sa tingin mo ba ay ligtas ka na ngayong nandito na si Hallmaster Lorien? Tumingin si Alvin kay Jeremy na may pang-iinis sa mukha. Dahil ganyan ang nararamdaman mo, bibigyan kita ng pagkakataon. Hindi kita papatayin ngayon. Papatayin kita kapag dumating na si Hallmaster Lorien. Gusto niyang ipaalam kay Jeremy ang kahulugan ng kawalan ng pag-asa. Nang marinig ang mga salita ni Alvin, muling nakaramdam ng pagkabalisa si Jeremy. Isang galit na boses ang umalangaw-ngaw mula sa ibaba ng kalangitan sa ipinagbabawal na lugar ng enforcement hall, ang yabang. 2,185. Ang yabang. Sinamahan ng mga salitang ito, isang figure ang lumitaw sa hangin. Bagamat ang figure ay nasa malayo, masasabi ni Alvin na ito ay isang matandang lalaki. Sa isang kisap lang ng mata, ang matanda ay nagpakitang malapit kay Alvin at tumayo sa tapat niya. Pinandilatan niya ng masama si Alvin. Magulo ang itsura ng matanda. Hindi maayos ang kanyang damit na nagmukha siyang matandang pulubi. Gayunpaman, ang lahat sa eksena ay sumaludo sa matandang lalaki nang siya ay lumitaw. Lord Hallmaster. Ang mga salita ng lahat ay nagpapatunay sa hinala ni Alvin tungkol sa matandang may magulo na hitsura. Siya si Lorien, ang Hallmaster ng Enforcement Hall. Binabati kita, Lord Hallmaster, sa matagumpay na pagpasok sa ikapitong anyo ng Saint Celestial Stage, ang Heaven-defying form. Nakamit mo na ang malapit immortalidad at kapareho ng habang buhay ng langit at lupa. Si Kizon, ang Vice Hallmaster ng Enforcement Hall, ang unang bumati kay Lorien. Baka sa boses niya ang pananabik nang magsalita siya. Pagkatapos ng lahat, sa wakas ay nagkaroon ng powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa Enforcement Hall. Binabati kita, Lord Hallmaster. Si Jeremy, isa ring Vice Hallmaster ng Enforcement Hall, at isa pang Vice Hallmaster ng Enforcement Hall na narito mula pa noong simula upang manood ng palabas ay bumati kay Lorien. Dahil napansin ni Kizon ang tagumpay ng Hallmaster ng Enforcement Hall, natural lang na napansin din ito ng ibang Vice Hallmasters. Agad namang nagkagulo ang iba. Si Lord Hallmaster ay gumawa ng isang pambihirang tagumpay. Dahil ang ilang Lord Vice Hallmasters ay bumati kay Lord Hallmaster, natural, ito ay dapat totoo. Dahil nakalusot si Lord Hallmaster, nangangahulugan ito na mayroong ikalimang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa Fire Worship Sect. Higit sa lahat, mayroong powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage sa Enforcement Hall. Pagkatapos ng pag-uusap sa isa't isa, ang mga tao sa paligid ay bumati kay Lorien, ang Hallmaster ng Enforcement Hall, isa-isa. Napuno ng pagpipitagan ang kanilang mga mata nang tumingin sila kay Lorien. Isang powerhouse na ang cultivation base ay pumasok sa 7th form of the Saint Celestial Stage, ang Heaven-defying form, ay nagtataglay ng walang katapusang habang buhay. Siya ay magkakaroon ng parehong habang buhay na gaya ng langit at lupa, at ang araw at ang buwan. Tumango si Lorien at ngumiti bilang tugon sa mga mensahe ng pagbati ng lahat. Kizon, bakit parang kawawa ka? Tanong ni Lorien na nakakunot ang noo nang makita niya si Kizon na mukhang hindi maayos. Bago pa makasagot si Kizon, natalo na siya ni Jeremy. Sinabi niya, Lord Hallmaster, si Vice Hallmaster Jagger ay nasugatan ni Alvin. Hindi lamang iyon, ngunit ang aking anak, si Linton, isang Enforcement Hall Elder, ay pinatay din ni Alvin. Namatay siya nang walang bangkay. Maririnig sa boses ang galit nang magsalita siya. Duguan ang mga mata niya. Si Linton lang ang kanyang anak. Siya ay namuhunan ng maraming pagsisikap kay Linton. Gayunpaman, ang lahat ng kanyang pagsusumikap ay nawala ng saysay ngayong pinatay ni Alvin ang kanyang anak. Nagawa niyang saktan si Vice Hallmaster Jagger ng ganito kalaki. Mukhang may hindi inaasahang pagkikita si Alvin nitong mga nakaraang taon. Kung hindi, imposibleng lumakas siya ng ganoon kalakas sa maikling panahon. Napaisip si Lorien sa sarili. Lumingon si Lorien kay Alvin. Nawala ang ngiti niya, at may malamig na ekspresyon sa mukha niya. Ikaw ang tunay na disipulo, Alvin. Dahil sa interrogative na paraan ni Lorien, nagtanong lang si Alvin bilang kapalit, ikaw si Hallmaster Lorien. Agad na nagdilim ang ekspresyon ni Lorien nang marinig niya ang mga salita ni Alvin.
Si Jeremy na nakatayo malapit ay tumalon at pinandilatan si Alvin. Galit niyang tanong, "How dare you? Sa tingin mo kaya mong kumilos ayon sa gusto mo sa enforcement hall dahil lang sa mas malakas ka kay Vice Hall Master Jagger? Hindi ka karapat-dapat na kumilos ng walang kabuluhan sa harap ni Hall Master Lorian." Nang dumating si Lorian, naramdaman ni Jeremy na nawala ang pagkabalisa sa kanyang puso. Sa kanyang opinyon, sa kasalukuyang lakas ni Lorian, magiging madali para kay Lorian na talunin si Alvin. Hindi lang pinsin ni Alvin si Jeremy. Kahit gaano pa siya kalakas sumigaw, hindi man lang siya nilinga ni Alvin. Nang marinig ni Lorian ang mga salita ni Jeremy, naging seryoso ang kanyang ekspresyon. Malamig niyang sinabi, "Alvin, ano ka ba? Ayon sa mga batas ng sekta, ang parusa sa pagpatay sa kapwa-miyembro ay hatol ng kamatayan. Dahil pumunta ka sa enforcement hall ngayon, huwag mo nang isipin na umalis sa lugar na ito." Walang argumento ang tono niya. Malinaw na sinadya niyang patayin si Alvin ngayon. Sa sandaling ito, ang Vice Hall Master na nanunood ng palabas ay tahimik na nagpadala ng voice transmission kay Lorian. "Lord Hall Master." Personal na inimbitahan ni Lord Sect Leader si Alvin na bumalik sa sekta 3 araw na ang nakakaraan. Bago natin makuha ang pahintulot ni Lord Sect Leader, natatakot ako na hindi magiging matalino para sa enforcement hall na patayin siya. Anong anunsyo ang ginawa ni Lord Sect Leader 3 araw na ang nakalipas? Dahil si Lorian ay nasa closed-door cultivation, hindi niya alam ang bagay na ito. Sa wakas ay nalaman niya ang nangyari matapos ipaliwanag sa kanya ng Vice Hall Master ang lahat sa pamamagitan ng voice transmission. Nalaman niya kaagad na hindi magandang ideya na patayin si Alvin nang walang pahintulot ng Sect Leader. Hinihiling lang ni Lord Sect Leader ang pagbabalik ni Alvin dahil sa Super Saint Weapon, ang Devil Seal Tablet, na taglay niya. Kung papatayin ko si Alvin ngayon, ang lokasyon kung saan inilibing ni Alvin ang Devil Seal Tablet ay tuluyang mawawala. Sisirain ko lang ang plano ni Lord Sect Leader kung papatayin ko si Alvin. Isang naisip ni Lorian sa kanyang sarili. Nagpasya siyang parusahan si Alvin, ngunit hindi niya ito papatayin. Hindi nagalit si Alvin nang marinig niya ang mga salita ni Lorian. Tumawa lang siya bago walang pakialam na sinabi, "Hall Master Lorian, kailangan nating tingnan kung kaya mo akong patayin o hindi." Batay sa kanyang mga salita, makikita ng isa na hindi niya sineseryoso si Lorian, ang Hall Master ng Enforcement Hall. Natigilan si Lorian nang marinig niya ang mga salita ni Alvin. Hindi niya inaasahan na magiging ganoon kamatapang si Alvin at sasabihin ang mga salitang ito sa kanya. Kasalukuyan siyang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage kung tutuusin. Hindi na hinintay ni Alvin na sumagot si Lorian. Sa halip, lumingon siya kay Jeremy at malamig na sinabi, "Jeremy, sinabi ko sa iyo na papatayin kita sa harap ng Hall Master Lorian dahil sa tingin mo sa kanya bilang iyong tagapagligtas. Ipapaalam ko sa iyo kung ano ang ibig sabihin ng kawalan ng pag-asa." Nagbago ang ekspresyon ni Jeremy. Tumingin siya kay Lorian at malakas na nagreklamo, "Lord Hall Master. Masyadong mayabang si Alvin, hindi ito mapapatawad. Pinatay niya ang isang elder sa enforcement hall kanina, at ngayon, gusto niya akong patayin, isang Vice Hall Master ng enforcement hall." Nagalit din si Lorian sa mga salita ni Alvin. Sa sobrang galit niya ay nagsimulang manginig ng husto ang kanyang katawan. "Mayabang! Mayabang!" Galit na sumigaw si Lorian, "Alvin, hindi kita papatayin dahil hiniling ni Lord Sect Leader na bumalik ka. Gayunpaman, mapaparusahan ka pa rin. Paparusahan kita sa enforcement hall ngayon." Noong nagsasalita si Lorian, inihagis ni Alvin ang kanyang uri ng tulong na divine ability. Pangunahing taktika sa paglamon. Nakuha niya ang Heaven and Earth Spirit Energy sa kanyang paligid at itinaas ang kanyang Sun Saint Origin sa limitasyon nito. Whoosh! Sa sandaling matapos magsalita si Lorian, 1,000 Inscription Saint Sword ang lumitaw sa kamay ni Alvin saglit bago ito nawala sa kanyang kamay. Tanging tunog ng espadang sumisipol sa hangin ang maririnig. Ang isang panandaliang sinag ng espada ay makikita sa kalangitan na parang bulalakaw. Swish! Tumigil. Sabay-sabay na tunog ng pinutol at tunog ng sumisigaw ng stop.
Nanginginig sa takot ang mga tao sa paligid nang marinig nila ito. Lumingon sila sa pinanggalingan ng cacophony. Nakita nila ang braso ni Jeremy na pinutol ng Thousand Inscription Saint Sword ni Alvin. Ang nakasisilaw na pulang dugo ay patuloy na umaagos mula sa kanyang sugat. Ang espada ni Alvin ay napakabilis kaya ni Lorien ay hindi makapag-react sa oras. Nang makabawi siya, naputol na ang braso ni Jeremy. Sa kabilang banda, natigilan si Jeremy. Natigilan siya kaya hindi man lang niya naramdaman ang sakit ng kanyang mga sugat. Pinutol ni Alvin ang kanyang mga braso, lubusang hindi pinapansin si Lorien, ang Hallmaster ng Enforcement Hall, na ang cultivation base ay nasa 7th form of the Saint Celestial Stage. Hindi lamang iyon, ngunit mula sa simula hanggang sa huli, si Lorien ay hindi makapag-react. Di huwag mong sabihin sa akin na si Alvin ay hindi mas mahina kaysa sa isang powerhouse sa 7th form of the Saint Celestial Stage. Napaisip si Jeremy sa sarili. Agad namang nanlaki ang mata niya. Baka sa mga mata niya ang kawalan ng pag-asa at kawalan ng pag-asa sa sandaling ito. Salamat po at sinamahan ninyo ako, ingat lagi mga master.